Sa ilalim ng isang lumang tulay na madalas puntahan ng mga pulubi at mga palaboy, naroroon ang isang batang babae na halos hindi pa sanay sa bigat ng mundo. Siya si Lyra, 12 taong gulang lamang, payat na payat, at tila ba hinubog na ng gutom at puyat ang kanyang murang katawan. Sa kanyang mga bisig ay mahigpit niyang karga ang 2 sanggol, ang kanyang mga kapatid. Ang isa ay ilang buwang gulang pa lang, at ang isa namay halos 1 taon pa lamang. Wala siyang ibang masandigan kundi ang kanyang sariling lakas ng loob. Ang gabi ay napakalamig, at ang hangin mula sa ilog sa ilalim ng tulay ay tila mga karayom na tumutusok sa kanilang balat. Tanging isang punit-punit na kumot at karton ang nagsisilbing kanilang proteksyon laban sa malamig na simoy. Naririnig ang mga huliglig sa paligid, at paminsan-minsan ay dumaraan ang mga sasakyan sa ibabaw ng tulay, lumilikha ng ugong na nagsisilbing paalala kay Lyra na may mundo sa taas, isang mundong hindi sila kabilang. Habang dahan-dahang umiiyak ang mas bata niyang kapatid, marahan niyang kinanta ang isang mumunting awit na madalas niyang naririnig sa kanilang ina bago sila iwan. "Shh! Huwag kang iyak, mahal na bunso. Nandito si ate," bulong niya habang marahang hinahaplos ang likod ng sanggol. Subalit sa kabila ng kanyang pagsisikap, dama niya ang gutom na kumakalam din sa tiyan ng mga kapatid. Sa di kalayuan, may ilang taong dumadaan at napapansin ang kanilang kalagayan. Ngunit karamihan ay umiiling lamang. Ang iba na may nagbubulong ng masasakit na salita. Mga batang palaboy na naman. "Baka magnakaw pa yan," sambit ng isang ale habang iniiwas ang kanyang anak na makalapit. Narinig iyon ni Lyra at napayuko siya, pilit na tinatago ang hapdi sa dibdib. "Hindi po kami magnanakaw. Gusto lang naming mabuhay." Mahina niyang usal, bagaman alam niyang walang makikinig. Isang gabi, isang matandang lalaki ang naghatid sa kanya ng piraso ng tinapay. "Anak, eto. Maliit lang, pero baka makatulong," wika nito habang nangingiti ng may awa. Nagpasalamat si Lyra ng buong puso. "Maraming salamat po, Lolo. Hindi ko po kayo malilimutan. Ngunit hindi lahat ay may pusong gaya ng matanda." May isang lalaki rin na nagtaboy sa kanila. "Hoy, umalis kayo dito. Ang dumi-dumi nyo. Nakakaabala lang kayo sa mga dumaraan." Nanlumo si Lyra ngunit wala siyang nagawa. Paano niya iiwan ang 2 sanggol? Ang ilalim ng tulay na iyon lamang ang tanging kuta nila laban sa mas mapanganib na lansangan. Sa bawat araw, lumalaban siya. Ginagamit niya ang kanyang mga munting kamay upang maghanap ng mga bote at lata na maaari niyang ipagbili. Kapalit nito ay kaunting barya para may pambili ng gatas, kung sakali man ay may sobra. Ngunit madalas, hindi sapat. Kadalasan ay tubig lang ang ibinibigay niya sa sanggol para hindi tuluyang magutom. Alam niyang mali ito, ngunit ano pa ang magagawa ng isang bata tulad niya? Isang hapon, habang pilit niyang pinapatulog ang kanyang mga kapatid, napahawak siya sa kanyang tiyan na kumakalam. Wala na siyang lakas, subalit hindi siya maaaring sumuko. "Kailangan kong lumaban para sa kanila," wika niya sa sarili. Minsan ay naiyak siya sa bigat ng lahat, ngunit sa tuwing nakikita niya ang inosenteng mukha ng mga sanggol, nabibigyan siya ng bagong lakas. Sa kanilang mga kapitbahay sa ilalim ng tulay, mga kapwa pulubi, may ilan ding nagmamalasakit. Isang babaeng nagtitinda ng gulay sa palengke ang minsang nagbigay sa kanya ng tira-tirang gulay na halos bulok na. "Anak, eto, makuluan mo na lang. Pwede pa naman." Napaluha si Lyra at yumakap sa ginang. "Salamat po, tiya, kahit papaano. Busog po sila ngayong gabi." Ngunit may mga pagkakataon ding halos mawalan siya ng pag-asa. Kapag malakas ang ulan, nababasa ang kanilang karton at kumot. Pilit niyang tinatakpan ang mga sanggol gamit ang kanyang katawan. Naalala niya ang mga gabing hindi siya makatulog dahil sa takot na baka magkasakit ang kanyang mga kapatid. Kapag naririnig niya ang kanilang pag-ubo, tila ba tinutusok ang kanyang puso. "Bakit ganito, ate?" Minsan niyang narinig na bulong ng mas matandang sanggol na halos natuto ng magsalita. Siyempre, wala pa itong lubos na naiintindihan. Ngunit ang tanong na iyon ay bumasag sa kanyang damdamin. Hindi niya alam kung paano sasagutin, kaya niyakap na lamang niya ito ng mahigpit. "Pasensya ka na, bunso.
Balang araw gaganda rin ang buhay natin. Sagot niya habang pinipigilang lumuha. Sa kabila ng lahat, malinaw na makikita ang karakter ni Lyra. Isang batang wala pa sa hustong gulang, ngunit pinilit akuin ang responsibilidad ng pagiging ina at ama para sa kanyang mga kapatid. Hindi siya sumusuko. Hindi niya iniwan ang kanyang tungkulin at hindi niya kayang pabayaan ang dalawang buhay na nakaatang sa kanyang mga balikat. Gabi-gabi, bago siya matulog, palagi niyang tinitignan ang manasanggol na nakahimlay sa tabi niya. Panginoon, bulong niya, huwag niyo pong hayaan na tuluyang kaming mawalan ng pag-asa. Kahit mahirap, basta't buhay sila, lalaban po ako. Ang mga luhang dumadaloy sa kanyang pisngi ay saksi sa mga pangarap na pilit niyang kinikimkim. Hindi para sa kanya, kundi para sa dalawang musmos na umaasa sa kanya. At sa bawat patak ng luha, mas tumitibay ang kanyang paninindigan na kahit ano paman ang mangyari, hinding-hindi niya iiwan ang kanyang mga kapatid. Sa ilalim ng dilim, sa pagitan ng pangungutya ng lipunan at iilang mumunting biyaya ng kabutihang loob, nabuo ang pundasyon ng kanyang pagkatao. Isang batang babae na walang ibang hawak kundi ang kanyang tapang, pagmamahal at pag-asa na darating din ang araw na ang kanilang kalagayan ay magbabago. Ngunit sa oras na iyon, hindi niya alam kung paano o kailan darating ang tulong. Hanggang sa isang gabi, may taong makakakita sa kanya at magbabago sa lahat ng bagay. Sa kabilang panig ng lungsod, malayo sa madidilim na ilalim ng tulay na kinaroroonan ni Lyra, nakatira ang isang lalaking kilala sa lipunan bilang isa sa pinakamayayamang negosyante sa bansa, si Don Emilio Vergara. Sa unang tingin, masasabing kumpleto na ang kanyang buhay. Mansyon na kasing laki ng isang palasyo, mga sasakyang de luxury at isang kumpanyang may kontrol sa ilang pinakamalalaking negosyo sa kalakalan. Ngunit sa kabila ng karangyaang ito, may bakanting puwang sa kanyang puso. Si Don Emilio ay nasa edad na 55, matikas pa rin sa kabila ng kanyang edad. Kilala siya sa pagiging matapang at matalino sa mundo ng negosyo. Subalit kung may isang bagay na hindi niya kayang kontrolin, iyon ay ang kanyang personal na buhay. Ang kanyang asawa, si Isabela, ay matagal nang limisan upang sumama sa isang diplomat na nakilala nito sa ibang bansa. Ang kanilang pagsasama ay hindi pinagpala ng anak at iyon ang lalong nagpabigat sa kanyang damdamin. Madalas niyang tanungin ang sarili sa katahimikan ng kanyang silid. Para saan ba lahat ng ito? Ang mga kayamanan, ang tagumpay, kung wala naman akong uuwi ang pamilya? Sa labas ng kanyang opisina, makikita ang kanyang mga empleyado na palaging naatingala sa kanya bilang huwarang lider. Ngunit sa kanyang pag-uwi, tanging katahimikan at kalungkutan ang bumabalot sa kanyang mansyon. Ang malalaking chandelier at mamahaling pintura sa dingding ay tila wala ng saysay. Ang kanyang pagkain ay inihahain ng mga kasambahay, ngunit madalas ay hindi niya man lang nagagalaw. Isang gabi, habang siya ay nakaupo sa veranda ng kanyang mansyon at umiinom ng alak, naalala niya ang kanyang kabataan. Hindi siya ipinanganak na mayaman. Lumaki siya sa isang maliit na baryo kung saan ang kanyang mga magulang ay simpleng magsasaka. Naalala niya ang mga panahong halos walang makain, ang pagtulong niya sa bukid at ang paglalakad niya ng ilang kilometro papuntang paaralan. Ang alaala ng kanyang ina na nagtitipid ng bigas para lamang makapagsaing ng kaunti ay palaging bumabalik sa kanyang isipan. Kahit gaano kalayo ang narating ko, hindi ko pa rin kayang burahin ang alaala ng kahirapan, bulong niya sa sarili. Ang mga ganitong pagninilay ang nagtulak kay Don Emilio na minsan ay lumabas sa gabi, naglalakad-lakad sa mga lugar na malayo sa kanyang marangyang mundo. Hindi siya takot na mapansin ng iba. Mas gusto pa nga niyang makita ang realidad ng mga taong hindi nabiyayaan ng kaginhawaan. Doon niya nararamdaman ang koneksyon sa kanyang nakaraan, sa kanyang pinagmulan. Minsan ay nakatagpo siya ng matandang pulubi sa isang kanto. "Don Emilio, ikaw ba yan?" Tanong ng pulubi na tila ba nakilala siya. Gumiti siya ng mahina at nag-abot ng pera. "Huwag mo na akong tawagin ng ganon. Isa rin akong simpleng tao, tulad mo." Gumiti ang matanda, ngunit sa kanyang puso lalong sumidhi ang kirot. Naisip niya,
paano kung isa siya sa mga batang ito na lumalaki sa lansangan? May mag-aabot din kaya ng tulong sa kanya? Kahit gaano pa katatag ang kanyang panlabas na anyo, ramdam ni Don Emilio ang bigat ng pagiging mag-isa. Walang anak na tatawag sa kanyang itay, walang pamilya na sasalubong sa kanya kapag umuuwi siya mula sa trabaho. Ang kanyang yaman ay parang ginto sa isang hawla, makintab ngunit nakalulungkot. Kung may pagkakataon lang sana, kung mabibigyan ako ng panibagong dahilan para mabuhay, madalas niyang bulong sa katahimikan ng gabi. Ang kanyang mga kaibigan at kasosyo sa negosyo ay nakikita siyang matatag at hindi natitinag. Ngunit sa bawat pagtawa niya sa harap ng mga tao, may mga gabing nauuwi siya sa sariling luha. Ang tanging kausap niya ay ang kanyang mga alaala. Minsan, kinausap siya ng kanyang matalik na kaibigang si Raul, isang kapwa negosyante. Emilio, napakayaman mo na. Pero bakit parang laging malungkot ang mukha mo? Saglit siyang natahimik bago sumagot. Raul, lahat ng kayamanan sa mundo, hindi kayang punan ang kawalan ng pamilya. Ang isang bata na tatawag sa akin ng ama, iyon ang hindi kayang bilhin ng pera. Tumango si Raul, ramdam ang bigat ng kanyang mga salita. Ngunit tulad ng iba, wala ring itong magawa upang punan ang bakanting bahagi ng kanyang puso. Habang lumilipas ang mga araw, lalo siyang nahuhulog sa pagninilay. Dumadalas ang kanyang paglabas tuwing gabi upang maramdaman ang totoong mukha ng lipunan. Ang mga batang palaboy, ang mga magulang na walang makain, at ang mga pulubing nagmamakawa para sa barya. Doon niya nararamdaman ang kirot ng kanyang nakaraan. Ngunit higit sa lahat, ang matinding hangarin na sana'y may magawa siya. Ngunit sa kabila ng kanyang kakayahan, hindi niya alam kung saan siya magsisimula. Hindi niya maaaring alagaan ang lahat ng pulubi. Hindi niya rin alam kung kaya pa ba niyang magbukas ng puso para sa mga bata. Ang takot niya ay baka hindi niya kayanin ang responsibilidad, baka masaktan lamang siya sa huli. Kaya't nanatili siyang nag-iisa, naghahanap ng dahilan para muling sumaya. Isang dahilan na magbibigay ng bagong direksyon sa kanyang buhay. At sa di kalayuan, sa ilalim ng isang tulay na puno ng dilim at pagdurusa, may isang batang babae na pinipilit mabuhay kasama ang dalawang sanggol. Hindi pa niya alam, ngunit ang kanilang mga mundo ay malapit ng magtagpo. At sa pagkikitang iyon, mababago ang lahat. Isang gabing tahimik ngunit malamig, muli na namang naglakad si Don Emilio sa mga lansangan. Nais niyang makahanap ng lugar kung saan mararamdaman niya ang katahimikan na hindi maibibigay ng kanyang marangyang mansyon. Minsan ay tumutungo siya sa mga parke, minsan naman sa gilid ng mga kalsada kung saan nakatira ang mga pulubi. Ngunit sa gabing iyon, hindi niya inaasahan na isang simpleng lakad ang magpapabago ng kanyang buhay. Habang naglalakad siya sa tabi ng isang ilog na natatakpan ng tulay, napansin niya ang kakaibang tunog. Unay inakala niyang pusa lamang o aso ang kanyang naririnig. Ngunit nang siya'y lumapit, malinaw niyang narinig ang mahinang iyak ng isang sanggol. Napatigil siya at ang kanyang puso ay tila bang binigyan ng malakas na dagundong. May bata? Pulong niya sa sarili habang nakakunot ang noo. Lumapit siya ng dahan-dahan sa ilalim ng tulay, sa gitna ng kadiliman. Nasilayan niya ang isang eksena na tumarak sa kanyang puso. Isang batang babae, payat at marungis, ang natutulog habang yakap-yakap ang dalawang sanggol. Ang isa ay humihikbi pa, habang ang isa na may mahimbing na nakasubsob sa dibdib ng kanyang ate. Ang bata ay halos hindi magkasya ang katawan sa maliit na kartong kanilang hinihigaan. Ang payat nitong braso ay nakabalot sa mga sanggol na para bang iyon lamang ang kanyang sandata laban sa lamig ng gabi. Nanigas si Don Emilio. Hindi niya inaasahan ang ganoong tanawin. Ang kanyang hininga ay bumigat at ang kanyang mga mata ay biglang nabalot ng luha. Diyos ko, mahina niyang sambit habang napapaatras. Mga bata, sa ilalim ng tulay, ngunit hindi siya nagdalawang isip. Lumapit siya, unti-unting yumuko at tiningnan ang mga bata. Mas lumalim ang kanyang pagkabigla
nang makita niya ang sugat sa braso ng batang babae, ang tuyong labi nito at ang labis na kapayatan na animoy ilang araw na itong hindi kumakain ng sapat. Ang dalawang sanggol ay parehong maputla at mahina. Tila ba ang kanilang buhay ay nakasabit na lamang sa lakas ng loob ng kanilang ate. Anak, mahina niyang tawag, ngunit wala siyang narinig na tugon. Biglang kumilos ang batang babae, dumilat ang kanyang mapungay na mga mata, at nagulat nang makita ang isang estrangherong lalaki sa kanyang harapan. Agad niyang niyakap na mas mahigpit ang kanyang mga kapatid, para bang may nanghihingi sa kanya ng pag-aari. "Sino po kayo?" Sigaw ng bata, nanginginig ang boses. "Wala po kaming ginagawang masama, huwag po ninyo kaming kunin." Napaatras si Don Emilio at nagtaas ng kamay upang ipakita na wala siyang masamang balak. "Huwag kang matakot, hindi ako masama. Nakita ko lang kayong nahihirapan. Gusto ko lang tumulong," mahinahon niyang sabi. Ngunit lalo lamang nag-alala si Lyra. "Marami na pong nagsabi niyan sa amin, pero pagkatapos, pinapalayas po kami. Ayoko pong mawala sa akin ang mga kapatid ko." Naluha siya habang sinasabi ang mga katagang iyon at lalong bumigat ang dibdib ni Don Emilio. Halos mahimatay siya sa awa. Hindi niya alam kung paano tatanggapin ang nakita niya. Ang batang ito, murang-mura pa, ay napilitan ng akuin ang responsibilidad na alagaan ang dalawang sanggol. Hindi na ito umiiyak para sa sarili, kundi para sa kapakanan ng mga kapatid na hindi man lang nakakahunawa ng kanilang sitwasyon. Lumuhod si Don Emilio sa harapan nila at mahinahong nagtanong, "Ano ang pangalan mo, Ija?" "Lalira po," sagot ng bata habang nanginginig pa rin. "At sila, ang dalawang kapatid mo, si Samuel po at si Baby Ana. Ako na lang po ang kasama nila." Hindi makapaniwala si Don Emilio. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Pakiramdam niya'y nabasag ang pader na matagal nang nakapalibot sa kanyang puso. Para bang nakikita niya ang sarili niya sa bata. Ang batang minsan ding lumaki sa hirap, ngunit walang kapatid na kailangang sandalan. Ngayon, heto siya, nakaharap sa isang murang nilalang na mas matibay pa kaysa sa maraming matatanda. "Lyra, hindi kayo dapat nandito. Hindi kayo dapat natutulog sa ilalim ng tulay," garalgal ang kanyang tinig. Ngunit humiling ang bata. "Wala na po kaming ibang matutuluyan. Basta't kasama ko po sila. Kahit saan ako pupunta, okay lang. Basta wag lang po silang kukunin sa akin." Ang kanyang tapang ay nakapangingilabot para sa isang bata. Ngunit sa mata ni Don Emilio, yon ay hindi lamang tapang. Yon ay desperasyon at tunay na pagmamahal. Ang ganoong klase ng pagmamahal ay hindi basta matatagpuan kahit sa mga may kaya. Nakatitig siya kay Lyra ng matagal at doon niya napagtanto na ang gabing iyon ay hindi ordinaryo. Parang itinadhana ng pagkakataon na makita niya ang bata. At habang pinagmamasdan niya ang maruruning pisngi at ang pagod na mata ng batang babae, nagdesisyon ang kanyang puso. Hindi niya hahayaan na manatili sila sa ganitong kalagayan. Ngunit bago pa man siya makapagsalita ng sunod, naramdaman niyang nanginginig ang kanyang katawan. Ang lahat ng kanyang naipong damdamin, galit, awa, pangungulila, ay biglang sumabog. Halos mahimatay siya sa bigat ng kanyang nadiskubre. Hindi siya makapaniwala na sa ilalim ng tulay, sa mismong lungsod kung saan nakatayo ang kanyang mga gusali at negosyo, ay may mga inosenteng bata na halos hindi na makalaban sa buhay. Tumulo ang kanyang mga luha. "Lyra, mula ngayong gabi, hindi ko kayo pababayaan." Mahina niyang pangako. Ngunit sa isip niya, alam niyang mahaba ka ang laban. At ang gabing iyon ay simula ng isang kwentong magbabago, hindi lamang sa buhay ni Lyra, kundi pati na rin sa kanyang sariling landas. Nakatitig pa rin si Don Emilio sa tatlong bata na nasa harapan niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit ang puso niya ay nag-aalab ng isang matinding damdamin, awa, galit sa lipunan. At higit sa lahat, isang kakaibang pananabik na tila matagal nang nawawala sa kanyang buhay. Ang gabing iyon na inakala niyang magiging isa na namang ordinaryong paglalakad sa dilim ay naging saksi sa pinakamahalagang pagdidesisyon ng kanyang buhay. Lumapit pa siya ng kaunti, halos nakaluhod na sa maruming karton kung saan nakahimlay ang magkakapatid. Dahan-dahan niyang itinuro
ang mga sugat sa braso ni Lira. "Anak, saan mo nakuha ang sugat na ito?" Tanong niya, mahina ngunit puno ng pag-aalala. Umiling si Lira at yumuko. "Hindi po mahalaga. Ang importante po, buhay pa ang mga kapatid ko." "Pero hindi ka ba nasasaktan?" Dagdag pa ni Don Emilio. Pinilit ngumiti ng bata kahit nangingilit ang luha. "Mas mabuti pong ako na lang ang masaktan kesa sila. Ate po ako, kailangan ko silang protektahan." Ang mga salitang iyon ay tila palaso na tumama sa puso ng matandang negosyante. Isang 12 taong gulang ang may ganitong kamalayan at sakripisyo. Isang bagay na hindi niya nakita kahit sa mga anak ng mga kilala niyang mayayaman. Ngunit bago pa niya tuluyang maabot ang kamay ni Lira, umatras ang bata at lalo pang niyakap ang dalawang sanggol. "Hawag niyo po silang kukunin sa akin? Hawag po!" Halos pasigaw na wika ni Lira, nanginginig ang tinig. Nagulat si Don Emilio at mabilis na umiling. "Hindi kita lalapastanin, anak. Hindi ko sila kukunin sa'yo. Ang gusto ko lang, tulungan kayo. Hindi kayo dapat nandito." Tahimik ang sumunod na sandali. Ang ugong ng mga sasakyang dumaraan sa ibabaw ng tulay ay tila ba musika ng panganib at takot. Ang mga mata ni Lira ay puno ng alinlangan. Sa kanyang murang isip, alam niyang hindi lahat ng mga mayayaman ay mapagkakatiwalaan. Minsan na silang pinaalis ng mga gwardiya at pulis na nagsabing wala silang karapatang manatili kahit saan. Paano kung ganito rin ang mangyari ngayon? Ngunit iba si Don Emilio. Ang kanyang mga mata ay hindi puno ng galit o panghuhusga, kundi ng awa at malasakit. "Lira," bulong niya, "mayroon akong malaking bahay. Doon, makakatulog kayo sa kama, makakakain ng tama at ligtas kayo. Ayokong makita kang natutulog dito sa ilalim ng tulay kasama ang dalawang sanggol. Pumayag ka na, anak. Hayaan mong tulungan ko kayo." Umiling pa rin ang bata. Pinipigilan ng sariling mapaluha. Paano po kung totoo yung sabi ng iba na kapag sumama kami, mawawala sila sa akin? Ayokong mawala sila. Ako lang po ang mayroon sila. Napahigpit ang hawak ni Don Emilio sa sariling dibdib. "Nauunawaan ko. Pero ipinapangako ko sa'yo, kahit kailan, hindi ko sila kukunin sa'yo. Sa halip, tutulungan kitang alagaan sila. Ako na ang magiging sandigan mo." Nabigla si Lira. Hindi niya inaasahan na maririnig iyon mula sa isang estranghero. Nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay. Ngunit ang pagod, gutom at lamig ay nagsimulang magpabigat ng kanyang desisyon. Sa mga sandaling iyon, nagsimulang umiyak si Baby Ana. Napayuko si Lira at pinilit na patahanin ito, ngunit halatang wala na siyang lakas. Nakita iyon ni Don Emilio at marahang inilapit ang sarili. "Hayaan mo akong tulungan," wika niya, sabay inilahad ang kanyang kamay. Pinagmasdan siya ni Lira. Tila ba sinusukat ang katapatan ng kanyang mga salita. Sa wakas, dahan-dahan niyang iniabot ang sanggol kay Don Emilio. Ang mga kamay ng matandang negosyante ay marahang humaplos sa sanggol. Naramdaman niya ang init ng isang buhay na walang kamuwang-muwang. At sa loob ng maraming taon, na yun lang muling nakadama si Don Emilio ng ganoong uri ng koneksyon. Napatingin siya kay Lira at mahina niyang sinabi, "Simula ngayong gabi, anak, hindi na kayo magugutom. Hindi na kayo matutulog sa karton. Hindi ko kayo pababayaan." Napaiyak si Lira, ngunit hindi na niya napigilan. Ang kanyang mga luha ay bumuhos at sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. "Pangako po, hindi niyo kami pababayaan?" Tanong niya, halos boses humihikbi. "Pangako," mariin ang sagot ni Don Emilio. Hindi na nag-aksaya ng oras ang matanda. Kinawag niya ang kanyang driver na naghihintay sa di kalayuan. Pagdating nito, nagulat ang lalaki. "Sir, sino po sila?" "Hindi na mahalaga. Ang importante, sila ang pamilya ko ngayon." Matigas na wika ni Don Emilio. Nagulat si Lira sa narinig, ngunit sa kanyang puso, tila ba may apoy ng pag-asa na muling nagliwanag. Sa wakas, may taong handang tumayo para sa kanila. Habang tinutulungan sila ng driver na sumakay sa sasakyan, nakatingin si Lira sa ilalim ng tulay na ilang buwan ding naging kanlungan nila. Doon siya natuto ng sakit, gutom at sakripisyo. Ngunit alam niyang hindi niya iyon malilimutan sapagkat iyon ang nagturo sa kanya kung paano maging matatag.
Ngunit ngayon, sa piling ng estranherong nagpakilala bilang kanilang tagapagligtas, alam niyang may bagong simula. At ang desisyon ni Don Emilio, ang gabing iyon ang magiging tulay para sa panibagong yugto ng kanilang mga buhay. Ang sasakyan ni Don Emilio ay maingat na pumarada sa tapat ng malawak na tarangkahan ng kanyang mansyon. Ang mga ilaw mula sa loob ay nagbigay liwanag sa madilim na gabi, para bang isang kastilyong biglang bumukas para sa tatlong kaluluwang sanay na sa dilim ng ilalim ng tulay. Sa likod ng sasakyan, nakadungaw si Lyra. Maigpit na hawak ang kanyang dalawang kapatid habang nanginginig ang kanyang katawan. Sa murang isip niya, hindi niya pa rin matanggap na bigla silang nadala sa isang lugar na tila para lamang sa mga taong nakikita niya sa telebisyon o sa mga poster ng mayayamang pamilya. Pagbukas ng tarangkahan, bumungad ang malawak na hardin na puno ng mga halaman at punong palaging inaalagaan. Ang hangin ay presko at mabango, malayo sa mabahong singaw ng ilog at usot ng sasakyan na nakasanayan niya. Napalunok siya at muling niyakap ang mga sanggol. "Dito ba talaga tayo titira?" Bulong niya, halos hindi makapaniwala. "Dito kayo ligtas." Mahinahong tugon ni Don Emilio na nakaupo sa tabi niya. Ramdam niya ang kaba ng bata, ngunit mas nanaig sa kanya ang determinasyong ipakita na wala na silang dapat ikatakot. Pagdating sa mismong pintuan ng mansyon, sinalubong sila ng mga kasambahay. Ang ilan ay agad na pahawak sa kanilang mga bibig sa pagkagulat nang makita ang isang batang gusgusin at dalawang sanggol na payat at mahina. "Sir, sino po sila?" tanong ng isa, halatang naguguluhan. "Mga bago nating kasama," sagot ni Don Emilio, mariin ang boses at puno ng awtoridad. "Alagaan ninyo sila gaya ng pag-aalaga ninyo sa akin." Ngunit hindi lahat ng kasambahay ay nakaramdam ng habag. May ilan na nagtatinginan, bakas sa kanilang mga mata ang pagdududa at pag-aalinlangan. Sa kanilang isip, paano nakapasok ang mga batang ito sa buhay ng kanilang amo na kilalang metikuloso at disiplinado. Ngunit walang naglakas ng loob na kumontra, sapagkat si Don Emilio ang kanilang pinuno. Sa loob ng mansyon, nanlaki ang mga mata ni Lyra. Ang malalaking chandelier ay kumikislap, ang marmol na sahig ay kumikinang, at ang mga pintura sa dingding ay halatang milyon ang halaga. Subalit sa halip na matuwa, lalo siyang natakot. "Ano kung palayasin lang din kami rito kapag nagsawa na siya?" bulong ng kanyang isip. "Ano kung kunin nila ang mga kapatid ko?" Habang dinadala sila ng isang kasambahay sa silid na pansamantalang inilaan para sa kanila, ayaw niyang bitiwan ang kanyang mga kapatid. Kahit pa inialok ng mga yaya ang kanilang tulong, mahigpit siyang umiling. "Ako na lang po. Ako ang bahala sa kanila." Matigas niyang wika, kahit nanginginig ang kanyang tinig. Nang makarating sila sa silid, halos hindi makapaniwala si Lyra sa nakita. Isang malambot na kama na kasing laki ng buong espasyo na nakasanayan nilang higaan sa ilalim ng tulay. May kumot na makapal, unan na mabango, at mga laruan sa gilid na tila para talaga sa mga bata. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi siya agad nakapagpahinga. "Lyra," tawag ni Don Emilio mula sa pinto. "Dito muna kayo magpahinga. Wala ka nang dapat ipag-alala." Hindi nakasagot si Lyra. Sa halip, niyakap niya ang kanyang mga kapatid at umupo sa gilid ng kama. Tahimik na umalis si Don Emilio. Iniwan silang makapagpahinga. Sa unang pagkakataon, hindi sa malamig na karton natulog si Lyra. Ngunit kahit nasa komportabling kama na siya, hindi siya mapakali. Gising siya habang pinagmamasdan ang kanyang mga kapatid na tulog na tulog. Sa kanyang isip, umuugong ang mga tanong. "Totoo ba ito? Hanggang kailan kami makakapagtagal dito?" Samantala, sa kabilang bahagi ng mansyon, nakaupo si Don Emilio sa kanyang opisina. May hawak siyang baso ng alak, ngunit hindi niya ito ininom. Ang kanyang isipan ay abala sa bagong responsibilidad na kinuha niya. "Emilio," bulong niya sa sarili, "handa ka bang baguhin ang buhay mo para sa mga batang iyon?"
Alam niyang mahirap, ngunit nararamdaman niya ring ito ang pagkakataon upang muling maramdaman ang isang bagay na matagal nang nawala sa kanyang buhay, ang magkaroon ng dahilan upang magmahal muli. Kinabukasan, bago sumikat ang araw, nagising si Lyra sa kakaibang pakiramdam. Wala siyang naririnig na patak ng ulan o ugong ng sasakyan. Ang amoy ng agahan mula sa kusina ay nagbigay sa kanya ng kakaibang aliw. Nang buksan niya ang kanyang mga mata, nakita niya ang kanyang mga kapatid na mas mahimbing ang tulog kaysa sa mga nakaraang gabi. Para bang sa unang pagkakataon, busog at ligtas sila. Ngunit sa kabila ng kaginhawaan, mahigpit ang kanyang kapit sa kanyang pangako. Hindi ko sila bibitawan. Kahit saan kami dalhin, ako pa rin ang ate nila. At sa unang gabing iyon sa mansyon, nagsimula ang bagong yugto ng kanilang buhay. Hindi na lamang para sa 3 batang palaboy na natutulog sa ilalim ng tulay, kundi pati na rin para sa isang milyonaryong matagal nang naghahanap ng dahilan upang punuin ang kanyang bakanting puso. Kinabukasan, kumalat ang balita sa loob ng mansyon na may 3 batang dinala si Don Emilio mula sa ilalim ng tulay. Hindi ito nakaligtas sa mga mata at bibig ng kanyang mga kasambahay. Habang abala ang ilan sa paglilinis at paghahanda ng pagkain, ang iba namay nagbubulungan, puno ng tanong at panghuhusga. Bakit kaya dinala ni Sir ang mga batang yon dito? Hindi ba delikado? Bulong ng isa. Hindi kaya ginagamit lang siya ng batang babae na yon? Baka may balak lang siya? Dagdag ng isa pa. May ilan ding naluha sa awa, ngunit mas nangingibabaw ang pagkagulat at alinlangan. Hindi nagtagal, lumabas ang balitang ito sa mga kaibigan at kasosyo sa negosyo ni Don Emilio. Sa isang pagtitipon na dinaluhan niya makalipas ang ilang araw, agad itong napag-usapan. Emilio, totoo bang may pinatira ka sa mansyon na mga batang pulubi? Tanong ng isang negosyanteng kilala sa pagiging mapanuri. Ngumiti lamang si Don Emilio, ngunit mariin ang kanyang tinig. Totoo, at hindi ko ikinahihiya. Mga inosente silang nangangailangan ng tulong. Umiling ang isa at sabay sabing, ngunit hindi ba't delikado iyon para sa iyong reputasyon? Baka isipin ng tao na ginagamit mo lang sila para sa imahe? Hindi sumagot si Don Emilio, ngunit sa kanyang puso alam niyang hindi ito tungkol sa reputasyon. Para sa kanya, ito ay tungkol sa pagkakaroon ng puso at malasakit. Ngunit ang lipunan ay hindi madaling kumbinsihin. Samantala, sa eskwelahan kung saan pinasok si Lyra upang makapag-aral, agad siyang nakaranas ng matinding diskriminasyon. Bagaman tinulungan siya ni Don Emilio na makapag-enroll at binigyan ng lahat ng pangangailangan, iba ang tingin ng kanyang mga kaklase. Siya ba yung galing sa ilalim ng tulay? Bulong ng isa. Grabe, siguro amoy kalye yan. Dagdag ng isa pa, sabay tawa. Narinig ni Lyra ang lahat ng iyon. At bagaman gusto niyang umiyak, pinilit niyang magpakatatag. Para sa mga kapatid ko, hindi ako susuko, bulong niya sa sarili. Kahit sa loob ng mansyon, hindi lahat ay agad siyang tinanggap. May mga kasambahay na umiiwas sa kanya, takot na baka magdala siya ng sakit o problema. Minsan, habang hawak niya ang kanyang kapatid, may isang yaya ang bumulong sa katabi. Hindi bagay ang batang iyan dito. Sana lang hindi magsisi si Don Emilio sa ginawa niya. Narinig iyon ni Lyra at napayuko siya. Ngunit hindi siya nagalit. Sa halip, lalo siyang nagdesisyon na patunayan na karapat-dapat sila sa pagkakataong ibinigay sa kanila. Habang lumilipas ang mga araw, napansin ni Don Emilio ang malamig na pagtanggap ng mga tao kay Lyra at sa kanyang mga kapatid. Minsan, kinausap niya ang kanyang matalik na kaibigan si Raul tungkol dito. Raul, bakit ba ganun? Bakit hirap tanggapin ng lipunan ang isang bata na wala namang kasalanan? Tanong niya, puno ng lungkot. Emilio, ganyan talaga. Hindi lahat makikita ang kabutihan sa likod ng iyong ginawa. May mga taong sarado ang isip. Ngunit kung alam mong tama ang ginagawa mo, manatili ka roon. Balang araw, sila rin ang kikilala sa kabutihan mo. Hindi nagtagal, naging paksa rin si Don Emilio sa mga pahayagan. May lumabas na artikulo na may pamagat na
milyonaryong negosyante, nag-ampon ng mga pulubi, pagpapakita ng kabutihan o pagpapalabas ng imahe. Nagulantang si Lyra nang mabasa ito at natakot na baka magbago ang isip ni Don Emilio dahil sa batikos ng tao. Ngunit nang makita niya ang kanyang tagapagligtas, kalmado ito at puno ng paninindigan. Huwag kang matapot, Lyra. Hindi ako nagdadala ng tao dito para lang magpasikat. Pinili kong tulungan kayo at walang makakapagbago nun. Sa kabila ng lahat, ramdam pa rin ni Lyra ang bigat mang sitwasyon. Sa bawat pagpasok niya sa paaralan, ramdam niya ang mga matang nakatingin sa kanya. Sa bawat kainan sa loob ng mansyon, may mga bulungan na tila balaban sa kanyang presensya. Ngunit sa bawat pag-uwi niya mula sa paaralan, sa tuwing nakikita niya ang mga kapatid niyang busog at masaya, alam niyang tama ang kanyang ginagawa, na lahat ng pagtitiis ay may kabuluhan. Ang unang gabing busog sila at nakahiga sa malinis na kama ay naging simula lamang ng mas malalim na laban. Sapagkat hindi lang gutom at lamig ang kanilang haharapin, kundi pati na rin ang panghuhusga at pag-aalinlangan ng lipunan. At sa gitna ng lahat ng iyon, kailangang tumayo si Lyra at patunayan sa sarili, sa kanyang mga kapatid at sa mundong puno ng duda na ang isang batang babae mula sa ilalim ng tulay ay may karapatang mabuhay ng may dignidad at pag-asa. Makalipas ang ilang linggo mula nang makapasok si Lyra sa mansyon, nagsimula na rin siyang pumasok sa paaralan. Isa ito sa pinakamahalagang hakbang na isinulong ni Don Emilio, na magkaroon siya ng edukasyon. Sa unang araw pa lamang, halatang kinakabahan si Lyra. Nakatayo siya sa harap ng malaking gusali ng paaralan. Suot ang bago niyang uniforme na ibinigay ni Don Emilio at may bitbit na bag na puno ng mga bagong gamit pang-eskwela. Lyra, sabi ni Don Emilio habang nakaluhod sa tabi niya bago siya pumasok. Huwag kang matakot. Hindi ka na tulad ng dati. Nandito na ako at may pagkakataon ka na para makapag-aral. Gawin mo ito hindi lang para sa sarili mo, kundi para rin sa mga kapatid mo. Tumango si Lyra, hawak-hawak pa rin ang strap ng kanyang bag na parang marigpit na kapit sa pag-asa. Ngunit sa kanyang puso, hindi pa ring mawala ang kaba. Alam niyang hindi magiging madali ang lahat. Pagpasok niya sa silid-aralan, agad niyang naramdaman ang mga matang nakatingin sa kanya. May ilang nagbulungan, may ilan namang nagtatawanan. Siya ba yung pulubi na pinatira ni Don Emilio sa mansyon? Bulong ng isang estudyante. Grabe, galing siya sa ilalim ng tulay, di ba? Sagot ng isa sabay tawa. Narinig ni Lyra ang lahat ng iyon at agad niyang ibinaba ang kanyang tingin. Upo siya sa pinakadulong bahagi ng silid, pilit na nagtatago sa mga mapanghusgang mata. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang muli ang bigat ng kanyang pinagmulan. Ngunit sa likod ng lahat, bumulong siya sa sarili. Hindi ako susuko. Para sa mga kapatid ko, kakayanin ko ito. Sa unang linggo, hirap na hirap siya. Hindi niya alam ang maraming aralin at madalas siyang hindi makasabay sa mga klase. Kapag tinatawag siya ng guro, nanginginig ang kanyang boses. Ano ang sagot sa tanong na ito? Tanong ng guro sa matematika. Nalaman ko po, pero hindi po ako sigurado. Mahina niyang sagot, halos hindi marinig. Narinig niyang muli ang mga tawa sa kanyang likuran. Hindi nga marunong sumagot, bulong ng isa. Pag-uwi niya, halos hindi siya makatingin kay Don Emilio. Ngunit napansin ito ng matanda. Lyra, kumusta ang unang araw mo? Tanong nito. Puno ng malasakit. Umiling ang bata. Pinipigilan ang kanyang luha. Nahihirapan po ako, Tito Emilio. Natatawa po sila sa akin. Ang dami ko pong hindi alam. Numiti si Don Emilio at hinaplos ang kanyang buhok. Walang natututo agad-agad. Ako man minsan hindi nakasabay noong bata pa ako. Pero ang mahalaga, huwag kang titigil. Ako ang bahala sa lahat ng kailangan mo. Doon nagsimula ang pagbabago. Binigyan siya ni Don Emilio ng tutor sa bahay na araw-araw siyang tinuturuan pagkatapos ng klase. Sa bawat gabi, kahit pagod na siya, naglalaan siya ng oras para aralin ang mga hindi niya naintindihan sa eskwelahan. Hindi madali, ngunit unti-unti niyang nakikita ang sarili na natututo. Habang lumilipas ang mga buwan, nagsimulang magbunga ang kanyang pagpupursige. Nakakapagsagot na siya sa klase, bagaman may kaba pa rin.
Sa isang pagkakataon, tinanong siya ng guro tungkol sa isang paksa sa kasaysayan. Lira, sino ang tinutukoy sa pangyayaring ito? Huminga siya ng malalim at maayos na sumagot. Si Andres Bonifacio po, Ginoo. Nagulat ang kanyang mga kaklase at kahit papaano nakakuha siya ng paggalang. Ngunit hindi natapos doon ang kanyang laban. May ilan pa ring nanlilibak sa kanya, lalo na ang mga batang galing sa mayayamang pamilya. Hindi ka bagay dito. Kahit ano pang ituro sa'yo, galing ka pa rin sa ilalim ng tulay, minsang sambit ng isa. Ngunit sa pagkakataong iyon, natayanan niyang ngumiti at tumugon. Oo, galing ako sa ilalim ng tulay. Pero ibig sabihin nun, mas may dahilan ako para magsikap. Balang araw, makikita niyo rin. Sa loob ng mansyon, lalong humanga sa kanya ang mga kasambahay na dating nagdududa. Nakikita nila kung paano siya nagpupuyat sa pag-aaral, kung paano niya inuuna pa rin ang kanyang mga kapatid bago ang sarili. Minsan, may isa sa kanila ang lumapit. Lira, iba ka. Hindi ko akalaing ganito ka kasipag. Pasensya na kung dati, nagduda ako sa'yo. Ngumiti lamang si Lira at nagpasalamat. Sa kanyang puso, alam niyang unti-unti na siyang natututo. Hindi lang ng mga leksyon sa paaralan, kundi pati ng pagtanggap ng tao. Dumating ang panahon ng pagsusulit at buong lakas loob siyang humarap dito. Pinagpuyatan niya ang kanyang mga aralin, tinulungan ng tutor at ni Don Emilio. Nang lumabas ang resulta, isa siya sa mga pinakamataas ang grado. Hindi makapaniwala ang kanyang guro at mga kaklase. Siya? Yung galing sa ilalim ng tulay? Bulong ng ilan. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na siya nagtagong muli. Tumayo siya ng tuwid, dala ang tapang at determinasyon. Pag-uwi niya, agad niyang ibinalita kay Don Emilio. Tito Emilio, mataas po ang nakuha ko sa exam. Nagliwanag ang mukha ng matanda at niyakap siya. Iyan ang sinasabi ko, anak. Kaya mo. Huwag mong hahayaang may magsabi na hindi mo kaya. Pinatunayan mo na sa kanila. Sa gabing iyon, habang pinagmamasdan niya ang kanyang mga kapatid na natutulog, napangiti siya. Hindi pa tapos ang laban, ngunit nakikita na niya ang liwanag. Unti-unti, pinapatunayan niya sa lahat na ang batang galing sa ilalim ng tulay ay may kakayahang mangarap at magtagumpay. At higit sa lahat, pinapunayan niyang may lugar din siya sa mundong pilit siyang tinataboy. Lumipas ang mga buwan at sa bawat araw na nagdaan ay unti-unting nagbago ang mundo ni Lira. Hindi na siya ang batang natutulog sa karton sa ilalim ng tulay, kundi isang mag-aaral na may pangarap at isang ate na unti-unting nakakahanap ng lakas sa tulong ng bagong tahanan. Ngunit higit sa lahat, nagsimulang mabuo ang isang matibay na ugnayan sa pagitan niya at ni Don Emilio, isang tiwalang dati ay hindi niya inakalang maibibigay niya sa sinuman. Isang gabi, habang pauwi sila mula sa eskwelahan, napansin ni Don Emilio na tahimik si Lira. Karaniwan, ikinukuwento ng bata ang kanyang mga karanasan sa paaralan, kung paano siya tinulungan ng tutor o kung paano siya natutong magsulat ng maayos. Ngunit ngayong gabi, nakatanaw lang ito sa bintana ng sasakyan, malayo ang tingin. Lira, mahinaong sampit ni Don Emilio. May problema ba? Umiling ang bata, ngunit makalipas ang ilang sandali, nagsalita rin siya. Tito Emilio, bakit niyo po kami tinulungan? Hindi niyo naman po kami kilala? Napatingin si Don Emilio sa kanya at bahagyang ngumiti. Kasi nakita ko ang sarili ko sa iyo. Noong bata ako, hindi rin madali ang buhay. Wala rin akong kasiguruhan kung saan kami pupunta. Pero may mga taong nag-abot ng kamay. At ngayon, pagkakataon ko naman para gawin iyon para sa iba. Para sa inyo. Naluha si Lira sa narinig. Buong buhay niya, puro pangiiwan at pang-aabuso ang naranasan niya mula sa mga taong dapat ay nagmamahal sa kanya. At ngayon, heto ang isang taong walang dugong kaugnayan sa kanila. Ngunit mas matibay pa ang kanyang pangako kaysa sa mga magulang na bumitaw. Makalipas ang ilang linggo, nagkaroon ng pagkakataon si Lira na magsalaysay ng mas malalim. Isang hapon, habang nag-aaral sila sa sala ng mansyon, napatingin siya kay Don Emilio. Tito Emilio, pwede ko po ba kayong sabihan ng isang bagay? Tanong niya, halatang kinakabahan.
Anak, anumang oras, makikinig ako. Sagot ng matanda, iniwan ang kanyang binabasang dokumento. Huminga ng malalim si Lira at nagsimula. Iniwan po kami ng mga magulang ko. Sabi nila, babalik sila pero hindi na sila lumitaw. Ang mga kapitbahay po namin dati, inalis kami sa bahay kasi wala na raw kaming pambayad. Kaya napunta kami sa ilalim ng tulay. Ako na po ang nag-alaga kina Samuel at Baby Ana. Natatakot po ako lagi kasi baka mamatay sila sa gutom. Kaya kahit anong hirap, pinilit kong maging ate nila. Hindi makapagsalita agad si Don Emilio. Napaluha siya sa kwento ng bata. Dahan-dahan niyan inilapit ang kanyang kamay at hinawakan ang balikat nito. Lira, hindi mo na kailangang mag-isa. Simula nang makita kita sa ilalim ng tulay, alam kong may misyon akong ibinigay sa akin ng Diyos. At iyon ay tulungan kayong lumaki ng ligtas at masaya. Doon nagsimulang magbago ang pananaw ni Lira. Unti-unti siyang natutong magtiwala. Kapag inaalok siya ng tulong ng mga kasambahay, natututo na siyang tumanggap. Kapag tinuturuan siya ng kanyang tutor, hindi na siya basta nagtatago kundi nagiging masigla. At sa bawat hapunan, natututo siyang ngumiti habang nakikipagkwentuhan kay Don Emilio. Ngunit hindi lahat ng gabi ay masaya. May mga pagkakataon na bigla siyang napapanaginipan ang ilalim ng tulay, ang gutom at ang lamig. Minsan ay napapabalikwas siya ng bangon, pawisan at nanginginig. Sa mga pagkakataong iyon, agad na dumadating si Don Emilio. Anak, gising ka na. Panaginip lang yan. Bulong nito habang tinatapik ang kanyang likod. Tito Emilio, baka kunin po nila ulit ako. Baka mawala ang mga kapatid ko. Iyak ni Lira. Hindi ko hahayaan iyon. Habang ako'y nabubuhay, hindi ko kayo pababayaan. Ang mga salitang iyon ay naging sandalan niya. Unti-unting nabubura ang takot at napapalitan ng katiyakan na sa wakas may taong maninindigan para sa kanila. Sa paaralan, mas lalo siyang nagsusumikap. Ang kanyang mga guro ay napansin ang pagbabago. Mula sa isang batang tahimik at puno ng takot, naging isa siyang masiglang estudyanteng laging nag-aabot ng tulong sa kanyang mga kaklase. Bagaman may ilan pa ring naninukso, mas marami na ang humahanga sa kanyang dedikasyon. Isang araw, lumapit sa kanya ang isa sa kanyang mga kaklase. Lira, pasensya na sa mga sinabi ko dati. Hindi ko alam na kaya mo pala ito. Ngumiti si Lira at sagot niya, salamat, hindi ko rin alam dati. Pero natutunan ko na kaya pala ng isang taong may naniniwala sa kanya. Sa mga sandaling iyon, lalo siyang naging inspirasyon sa paligid niya. Ang kanyang kwento ay unti-unting lumalabas sa iba't ibang tao. At sa mansyon, ramdam ng lahat na may malaking pagbabago rin kay Don Emilio. Hindi na siya ang dating malamig at laging abala sa negosyo. Ngayon, siya ay mas bukas, mas masaya at higit sa lahat, mas buo bilang tao. Sa huling bahagi ng gabing iyon bago matulog si Lira, tumingin siya sa langit mula sa kanyang bintana. Niyakap niya si Samuel at Baby Ana na mahimbing nang natutulog at bumulong siya. Salamat, Panginoon. Ngayon, hindi na ako nag-iisa. At sa kanyang puso, unti-unti nang naitatag ang pundasyon. Sa bawat araw na lumilipas, mas nagiging malinaw na hindi na sila basta mga batang natagpuan sa ilalim ng tulay, kundi mga batang may bagong buhay na unti-unting hinuhubog ng malasakit at pagmamahal. Isang umaga na tila karaniwan lamang sa mansyon, may biglang dumating na hindi inaasahang bisita. Si Lira ay abala sa pag-aalaga kina Samuel at Baby Ana, habang si Don Emilio naman ay nasa kanyang opisina, tinatapos ang ilang papeles para sa negosyo. Ngunit ang katahimikan ng kanilang araw ay biglang nagulo nang dumating ang dalawang taong hindi niya inakalang muling makikita. Ang mga tunay na magulang ni Lira. Siya nga, sigaw ng isang kasambahay nang makita ang isang babaeng payat at isang lalaking kuskusin ngunit matalim ang mga mata. Magulang daw sila ng batang babae. Nang lumabas si Lira sa sala, napatigil siya. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa pagkagulat. Iina, itay, mahina niyang usal. Ngunit sa halip na yakapin siya, ang una niyang nakita ay ang mga matang puno ng interes, hindi pagmamahal. Lumapit agad ang kanyang ina
at hinawakan ang kanyang balikat. Lira, anak, sumama ka na sa amin. Huwag ka na dito. Kami ang tunay mong magulang. Malambing ngunit pilit ang tinig nito. Ang kanyang ama na may agad tumingin kay Don Emilio at sinabing, "Salamat sa pag-aalaga mo, Don Emilio. Pero oras na para ibalik mo ang mga anak ko." Nagulat si Don Emilio at matalim na tumingin sa kanila. "Bakit ngayon lang kayo bumalik? Matagal nang hinabandona si Lira at ang kanyang mga kapatid. At ngayong ligtas na sila, saka kayo nagbalik." Nanginginig ang boses ni Lira. "Totoo ba ito, ina? Bakit niyo kami iniwan?" Ngumiti ang babae ngunit bakas ang kaba. "May problema lang kami noon. Hindi namin kayang buhayin kayo. Pero ngayon, may paraan na." Ngunit sa likod ng kanilang mga salita, ramdam ni Don Emilio na may ibang dahilan. Ang pananamit ng lalaki bagaman gusgusin ay may daladalang mamahaling relos. Ang babae naman ay halatang hindi talaga galing sa gutom, kundi may ibang pinagkakakitaan. "Hindi ito tama," mariing sabi ni Don Emilio. "Kung mahal ninyo ang mga batang ito, hindi niyo sila iiwan sa ilalim ng tulay. Ako ang nakakita sa kanila. Ako ang nag-alaga. At ako ang tumayo bilang magulang nila. Ngayon kayo dabalik, nagkaroon ng tensyon sa pagitan nila." Tumitig ang ama ni Lira kay Don Emilio at malakas na nagsalita. "Wala kang karapatan. Hindi mo anak ang mga yan. Amin sila." Nang marinig iyon ni Lira, parang pinupunit ang kanyan puso. Ang mga alaala ng gutom, lamig at takot ay biglang bumalik. Naalala niya kung paanong wala silang bumalik nung siya ay umiiyak at nagmamakaawa ng tulong. Napahigpit ang yakap niya kina Samuel at Baby Ana na nooy umiiyak dahil sa kaguluhan. "Hindi ko kayo iiwan," sigaw ni Lira habang umiiyak. "Nung iniwan niyo kami, ako ang tumayo para sa kanila. Ako ang nagpalaki sa kanila. Ngayon lang kayo bumalik, tapos gusto niyo kaming kunin? Hindi ko kaya." Napahimik ang kanyang mga magulang sa sagot na iyon. Ngunit hindi sila tumigil. "Kung ayaw mong sumama, hihingi kami ng tulong sa mga pulis at saporte. May karapatan kami sa inyo," banta ng kanyang ama. Dito pumasok si Don Emilio, nakatayo ng tuwid at mariin ang kanyang tinig. "Kung ganon tayo'y magharap sa batas. Ngunit hindi nyo maitatago ang katotohanan na iniwan ninyo ang mga bata. May mga testigo ako, may mga kasamahan ako makakapagpatunay. Huwag ninyong akalaing kaya nyo lang silang kunin dahil bumalik na kayo." Sa puntong iyon, naramdaman ni Lira ang lakas na hindi niya kailanmang naranasan noon. Hindi na siya ang batang babae na umiiyak sa ilalim ng tulay. May kasama na siya, isang taong handang lumaban para sa kanila. Niyakap niya si Don Emilio. Halos hindi na niya napigilan ang luha. "Tito Emilio, ayaw ko pong bumalik sa kanila. Dito na ang tahanan namin. Dito na kami ligtas." Pinahid ni Don Emilio ang kanyang mga luha at tumango. "At hindi ka na babalik sa sakit, Lira. Hindi habang nandito ako." Ngunit sa kanyang isip, alam niyang hindi pa tapos ang laban. Ang pagbabalik ng mga magulang ni Lira ay simula lamang ng isang mas malaking pagsubok. Isang laban hindi lang sa emosyon, kundi pati na rin sa paninindigan kung sino ang tunay na may karapatan sa mga bata. At habang naglalakad palayo ang dating magulang ni Lira, iniwan silang may banta at pangakong babalik, mas lalo namang nagliyab ang apoy sa puso ni Don Emilio at ni Lira. Hindi nila hahayaang basta na lamang maagaw ang pamilya na kanilang unti-unting binubuo. Sa gabing iyon, nagsimula ang panibagong kabanata ng kanilang kwento. Isang laban para sa katotohanan, para sa pagmamahal, at higit sa lahat, para sa karapatan ni Lira at ng kanyang mga kapatid na manatili sa tahanang kanilang natagpuan. Matapos ang tensyonadong pagbabalik ng kanyang mga magulang, mas lalong nagdesisyon si Lira na ipakita na kaya niyang tumindig sa sarili niyang mga paa. Sa kabila ng pangamba na muling babalik ang mga taong minsang bumitiw sa kanya, pinili niyang ituon ang buong lakas at isip sa pag-aaral. Para kay Lira, hindi sapat na siya ay kinukupkop at binibigyan ng seguridad ni Don Emilio. Kailangan niyang patunayan sa sarili at sa mundo na karapat-dapat siyang mabagyan ng panibagong pagkakataon. Bawat umaga, nagigising si Lira ng mas maaga kaysa sa iba. Siya na ang nag-aasikaso kina Samuel at Baby Ana bago pumasok sa paaralan.
Tinitiyak niyang busog sila at komportable bago siya umalis. Kahit may mga yaya na handang tumulong, hindi niya mapigilang akuin pa rin ang lahat, sapagkat sa kanyang puso, siya pa rin ang ate na may pananagutan sa dalawa. Sa paaralan, lalo siyang naging determinado. Kung dati ay natatakot siyang sumagot sa klase dahil sa pangungutya ng ilan, ngayon ay unti-unti niyang hinaharap ang kanyang takot. Sa isang pagkakataon, tinanong siya ng guro sa agham tungkol sa photosynthesis. "Lira, ipaliwanag mo nga sa klase kung ano ang ibig sabihin ng prosesong ito," tanong ng guro. Huminga siya ng malalim at tumayo. Ang photosynthesis po ay ang proseso kung saan gumagawa ng pagkain ang mga halaman gamit ang liwanag ng araw, tubig at carbon dioxide. Nagulat ang ilan niyang kaklase. Dati, halos hindi ito makapagsalita. Ngunit ngayon, buo ang boses at malinaw ang paliwanag. Unti-unting nagkaroon ng katahimikan at sa unang pagkakataon, may mga pumalakpak para sa kanya. Ngunit hindi pa rin nawala ang mga naiinggit at mapanghusga. Nag-aaral lang siya ng husto kasi gusto niyang makuha ang yaman ni Don Emilio, bulong ng isa. Ang mga salitang ito ay tumagos sa kanyang puso, ngunit hindi na siya kagaya ng dati. Sa halip na magtago, mas lalo niyang pinatunayan ang sarili. Kailangan kong magsikap para mapatunayan na mali sila, bulong niya sa sarili. Pag-uwi niya sa mansyon, agad niyang hinanap si Don Emilio at ipinakita ang kanyang mataas na marka sa pagsusulit. "Tito Emilio, tingnan niyo po, mataas po ang score ko," wika niya habang nakangiti ng buong tuwa. Nagliwanag ang mukha ng matanda at agad niya itong niyakap. "Yan ang sinasabi ko, anak. Kaya mong abutin ang kahit ano basta't magpupursigi ka. Huwag mong hayaan ang kahit sino na hilahin ka pababa." Sa tulong ng mga tutor at sa gabay ni Don Emilio, lalo pang gumanda ang performance ni Lira sa paaralan. Hindi nagtagal, napansin ng kanyang mga guro ang kanyang kahusayan at dedikasyon. Siya ay naging inspirasyon, hindi lang sa mga kaklase, kundi pati na rin sa mga guro na nakasaksi ng kanyang pagbabago. Isang araw, pinatawag siya ng kanilang prinsipal. Kabado si Lira, iniisip na baka may problema. Ngunit pagpasok niya sa opisina, sinalubong siya ng isang mainit na ngiti. "Lira, gusto kitang batiin. Isa ka sa pinakamahuhusay na estudyante ngayon. Gusto naming bigyan ka ng pagkakataong sumali sa isang academic competition para sa buong distrito," wika ng principal. Nabigla si Lira. Hindi niya inakalang ang batang galing sa ilalim ng tulay ay mabibigyan ng ganitong pagkakataon. "Ako po, sigurado po ba kayo?" "Oo, Lira, nakita namin ang pagsisikap mo. Karapat-dapat ka." Pag-uwi niya sa mansyon, halos hindi siya makapagsalita sa sobrang tuwa. Tito Emilio, kasali po ako sa district competition," sigaw niya habang patakbo yumakap sa kanya. Halos lumuha si Don Emilio sa galak. "Anak, napaka-proud ko sa'yo. Ipinapakita mo sa lahat na walang imposible. Lalo mong pinapatunayan na mali ang mga nagdududa sa'yo." Sa mga sumunod na linggo, mas naging masigasig si Lira sa paghahanda. Sa bawat gabing ginugol niya sa pagbabasa, pagsasanay at pag-aaral, laging nandoon si Don Emilio para suportahan siya. Madalas nitong sabihin, "Hindi ko anak sa dugo si Lira, pero sa puso, para ko na siyang tunay na anak." Ngunit kasabay ng kanyang tagumpay ay ang pagdami ng mga taong naiinggit. May ilan sa lipunan ang nagsasabing ginagamit lamang siya ni Don Emilio upang magmukhang mabuti sa mata ng publiko. Hindi iyan totoo. Ginagamit lang niya ang batang iyon para sa imahe niya, bulong ng ilan sa mga chismis. Ngunit imbes na magpahina, naging inspirasyon ito kay Lira upang ipakita na ang kanyang tagumpay ay hindi dahil sa awa ng iba, kundi sa sariling pagsusumikap. Dumating ang araw ng kompetisyon. Nakasuot siya ng maayos na uniforme, dala ang kanyang mga notes at ang matinding tapang sa puso. Nandoon si Don Emilio. Nakaupo sa harap, hindi maitago ang kasiyahan. Habang nasa entablado si Lira, nagsalita siya ng malinaw, matatag at puno ng kumpiyansa. Pagkatapos ng kompetisyon, inanunsyo ang resulta. Si Lira ang nagwagi ng unang gantimpala. Halos mapaiyak siya habang tinatanggap ang medalya. Sa kanyang isip, bumalik ang alaala ng ilalim ng tulay, ng karton, ng lamig at ng gutom. At ngayon, narito siya, nakatayo sa entablado,
pinapalakpakan ng lahat. Agad siyang nilapitan ni Don Emilio at niyakap ng mahigpit. Anak, ito na ang bunga ng lahat ng pagsusumikap mo. Hindi na ako nagkamali nang dalhin kita sa mansyon. Ngayon, ikaw ang inspirasyon hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng batang nangangarap. Sa gabing iyon, habang nakaupo siya sa kanyang silid, tiningnan niya ang kanyang medalya at bumulong sa kanyang mga kapatid na mahimbing na natutulog. Para sa inyo ito, Samuel at Baby Ana. Hindi na tayo babalik sa ilalim ng tulay. Ipagpapatuloy ko ang laban natin. At sa kanyang puso, mas lalo pang tumibay ang paninindigan ni Lyra. Hindi lamang siya basta bata na iniligtas sa kahirapan. Isa siyang batang patuloy na nagpupursige upang baguhin ang kanyang kapalaran, anuman ang sabihin ng iba. Sa bawat hakbang, mas lalo niyang pinapatunayan na ang pag-asa ay laging mas malakas kaysa sa alinmang sugat ng nakaraan. Habang lalo pang namamayagpag si Lyra sa kanyang pag-aaral at unti-unting nakikilala ang kanyang husay, hindi rin nakaligtas si Don Emilio at ang kanyang pamilya sa mga matang mapanuri ng lipunan. Ang kanyang mga kasosyo sa negosyo na dati tahimik lang at nakikibahagi sa kanyang mga plano, ngayon ay nagsimula ng magpakita ng pag-aalinlangan at pagdududa. Sa isang pagpupulong ng board ng kanyang kumpanya, isa sa mga kasosyo ang nagsalita. Don Emilio, marami na pong tanong ang tao tungkol sa batang kinupkop ninyo. Ang reputasyon ng kumpanya natin ay nakataya. Baka isipin ng mga kliyente na ginagamit natin ang bata para lang sa publicity stunt. Hindi agad sumagot si Don Emilio. Pinagmamasdan niya ang mga kasamang negosyante. Mga taong wala sa puso ang malasakit, kundi puro tubo at imahe lamang ang iniisip. Tumayo siya at mariing nagsalita. Kung reputasyon lamang ang iniisip ninyo, hindi ko iyon problema. Ang mahalaga, iniligtas ko ang 3 buhay mula sa kapahamakan. At hindi ko iyon gagamitin para sa negosyo. Kung may problema kayo, ako ang harapin ninyo. Ngunit hindi lahat ay kumbinsido. Habang tumatagal, nagsimulang kumalat ang mga bulung-bulungan sa negosyo. May mga nagsasabing ginagamit lamang ni Don Emilio si Lyra upang linisin ang kanyang pangalan mula sa mga nakaraang kontrobersiya sa negosyo. May mga pahayagang naglabas ng mga artikulo na puno ng panghuhusga. Milyonaryong negosyante, ginagamit ang batang pulubi para magmukhang mabuti. Tunay bang awa o isang matinding taktika? Naging laman ng usapan si Don Emilio sa iba't ibang social gatherings at hindi nagtagal, pati ang paaralan ni Lyra ay naapektuhan. May ilang magulang ang nagrereklame na bakit pa raw tinatanggap ng eskwelahan ang isang batang may pinagmulan sa lansangan. Isang araw, narinig mismo ni Lyra ang isang magulang na nagsabi habang naghihintay ng anak. Kung ako lang, hindi ko ipapapasok ang anak ko sa eskwelahang ito kung may mga batang galing sa kalsada. Paano kung may dala siyang sakit? Napayuko si Lyra at sa kanyang murang puso, muli niyang naramdaman ang bigat ng diskriminasyon. Ngunit sa halip na umiyak, nagpasya siyang ipakita sa lahat na mali sila. Sa kabilang banda, nagsimulang lumapit ang mga kasosyo ni Don Emilio sa kanyang mga kalaban sa negosyo. Isa sa kanila, si Mr. Vergara, ay lihim na kumakausap ng ibang kumpanya upang pabagsakin ang pamumuno ni Don Emilio. Kung patuloy siyang gagawa ng mga desisyon base sa emosyon at hindi sa negosyo, mawawala ang tiwala ng tao sa atin. Kailangan na siyang palisin, wika nito sa kanyang mga kausap. Samantala, sa mansyon, nararamdaman na ni Don Emilio ang bigat ng sitwasyon. Isang gabi, kinausap siya ni Raul, ang kanyang matalik na kaibigan. Emilio, seryoso na ang mga kasosyo mo. Ginagamit nila ang sitwasyon ni Lyra laban sa'yo. Kailan ka pa naging mahina? Ikaw ang pinakamatalino sa negosyo. Ngunit na yon, parang pinapairal mo ang puso kaysa sa isip. Tinitigan ni Don Emilio ang kanyang kaibigan at mahinahong sumagot. Kung ito ang tinatawag nilang kahinaan, Raul, mas gugustuhin kong maging mahina. Hindi ko kayang iwan ang batang iyon. Kung mawawala man ang lahat ng negosyo ko, mas pipiliin ko pa rin ang mailigtas sila. Narinig ni Lyra ang bahagi ng usapan mula sa hagdan. Napaluha siya sapagkat muli niyang nakita kung gaano siya kahalaga kay Don Emilio. Ngunit kasabay ng luhang iyon ay ang takot.
Takot na baka siya ang maging dahilan ng pagbagsak ng lahat ng pinaghirapan ng taong naging ama na niya. Makalipas ang ilang araw, naging mas lantad na ang mga atake. Isang reporter ang dumating sa harap ng mansyon, dala ang kamera at mikropono. Nang makita si Lira na papasok mula sa sasakyan, agad itong nilapitan. Ikaw ba si Lira? Totoo bang ginagamit ka lang ni Don Emilio para magpakabait sa mata ng tao? Ano masasabi mo sa mga nagsasabing hindi ka talaga karapat-dapat dito? Hindi agad nakasagot si Lira. Naninginig ang kanyang kamay habang hawak ang kanyang bag. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, agad na dumating si Don Emilio at hinarangan ang reporter. Wala kayong karapatang tanungin ang bata. Kung may tanong kayo, sa akin niyo itutok iyan. At kung gusto niyo ng balita, heto. Hinding-hindi ko iiwan si Lira. At walang makakapagbago niyan. Nag-viral ang kanyang sagot sa social media. Marami ang humanga. Ngunit marami rin ang lalong nagduda. Ang laban ay hindi na lamang tungkol sa pamilya, kundi laban na rin sa imahe, negosyo at tiwala ng lipunan. Sa mga gabing sumunod, madalas na nag-iisa si Don Emilio sa kanyang opisina, nakatitig sa mga dokumento at iniisip kung paano niya mapoprotektahan ang lahat. Ngunit sa tuwing lumalapit si Lira, dala ang kanyang mga kwento sa eskwela at mga pangarap. Muli siyang nagkakaroon ng lakas. Tito Emilio, minsang sambit ni Lira. Huwag po kayong mag-alala. Balang araw, mapapatunayan kung hindi niyo po kami tinili ng mali. Hindi po kayo nagkamali sa akin. At doon, muling tumibay ang paninindigan ni Don Emilio. Ngunit alam nilang pareho na hindi pa ito ang huling laban. Sapagkat sa kabila ng kanilang pagmamahalan bilang pamilya, may mga kontrabidang handang gawin ang lahat para wasakin sila. At ang laban na iyon ay magsisimula pa lamang. Habang lumalala ang intriga at pag-atake sa pangalan ni Don Emilio, unti-unting bumigat ang sitwasyon sa kanyang kumpanya. Ang dating matatag na negosyo na kilala sa industriya ay nagsimulang mabahiran ng pagdududa. Ang mga balita tungkol kay Lira at sa kanyang pinagmulan ay paulit-ulit na ginagamit ng mga kontrabida upang siraan ang kredibilidad ng kanilang pinuno. Sa isang pagpupulong, asama ang mga pangunahing kasosyo, malinaw ang pagkakabahala ng lahat. Don Emilio, wika ng isa sa mga miyembro ng board, hindi na natin kayang ipagpatuloy ito. Maraming kliyente ang umatras dahil sa kontrobersiya. Ang mga pahayagan ay hindi tumitigil sa pagbabalita. Ang tanong nila, bakit mo pinili ang isang batang galing sa lansangan kaysa sa reputasyon ng ating kumpanya? Matatag na nakatayo si Don Emilio, ngunit halatang pagod at mabigat ang kanyang loob. Dahil ang buhay ng tao ay mas mahalaga kaysa sa lahat ng kayamanan. Hindi ko kayang pabayaan si Lira at ang kanyang mga kapatid para lamang protektahan ang ating negosyo. Kung hindi niyo matanggap iyon, wala akong pakialam. Ngunit ang kanyang tapang ay nagkaroon ng kapalit. Isa-isa, nagsimulang umatras ang mga kasosyo. Ang ilang branches ng kumpanya ay nagsara dahil sa kawalan ng suporta mula sa investors. At sa bawat pag-urong ng pondo, mas lalo pang nalulugmok ang negosyo. Samantala, si Lira ay nakaramdam ng matinding bigat sa kanyang puso. Sa tuwing maririnig niya ang mga kasambahay na nag-uusap tungkol sa pagbagsak ng kumpanya, hindi niya mapigilang isipin na siya ang dahilan. Kung hindi dahil sa akin, kung hindi dahil dinala niya ako rito, hindi sana siya nawalan. Bulong niya sa sarili habang yakat sina Samuel at Baby Ana. Isang gabi, habang nakaupo siya sa veranda ng mansyon, nilapitan siya ni Don Emilio. Bakit malungkot ang mukha mo, anak? Tanong nito. Napayuko si Lira at sa wakas ay lumuha. Ako po ang dahilan kung bakit kayo nawawalan. Ako po ang dahilan ng lahat ng ito. Agad siyang niyakap ni Don Emilio. Hindi anak, hindi ikaw ang dahilan. Ang dahilan ay ang mga taong hindi kayang makita ang kabutihan sa mundo. Ang dahilan ay ang kasakiman at panghuhusga ng lipunan. Huwag mo akuin ang bigat na iyan. Ngunit hindi iyon sapat para mawala ang bigat na dinadala ni Lira. Sa eskwela, ramdam niya ang pagkakaiba. May mga kaklase na nagsasabing ay siya yung dahilan kung bakit bumabagsak ang kumpanya ni Don Emilio. Kahit na hindi totoo, paulit-ulit yung sinasabi,
hanggang sa naging sugat sa kanyang puso. Samantala habang lumalala ang sitwasyon sa negosyo, ang dalawang sanggol ay patuloy na lumalaki. Sa kabila ng hirap, nakikita ni Lyra na mas malusog na sina Samuel at Baby Anna kumpara noong nasa ilalim pa sila ng tulay. Sila ang nagiging dahilan kung bakit hindi siya sumusuko. Kapag nakikita niya ang kanilang mga ngiti, naaalala niyang may rason siya para lumaban. Ngunit hindi maikakaila ang katotohanan. Dumating ang araw na ang kumpanya ni Don Emilio ay halos wala nang natira. Ang mga gusali na dating puno ng tao ay nagsara at ang kanyang mga empleyado ay isa-isang nawala. Sa mansyon, ramdam din ang pagbabago. Hindi na kasing dami ang mga kasambahay, hindi na rin kasing enggrande ang mga hapagkainan. Isang gabi, kinausap siya ng kanyang matalik na kaibigang si Raul. Emilio, sigurado ka ba sa pinili mong landas? Halos wala ka nang natira? Mumiti si Don Emilio, bagaman halatang pagod. Raul, oo. Kung ito ang kapalit ng pagliligtas ng 3 bata, tatanggapin ko. Ang pera ay mawawala, pero ang buhay na nailigtas ay walang katumbas. Narinig ni Lyra ang usapang iyon at lalo siyang nalungkot. Ngunit kasabay ng lungkot ay ang isang matinding panata. Hindi ko hahayaang tuluyang masira si Tito Emilio. Hindi ko hahayaang ako ang maging dahilan ng kanyang pagkalugmok. Dahil dito, mas lalo siyang nagsikap sa kanyang pag-aaral. Mas lalo siyang nagpakita ng kahusayan, hindi lamang para sa sarili niya, kundi upang bigyan ng pag-asa ang taong nagligtas sa kanila. Sa tuwing nakakakuha siya ng mataas na marka o natatanggap sa mga kompetisyon, iyon ang nagiging liwanag sa madilim na mundo ni Don Emilio. Ngunit sa kabila ng kanyang pagsusumikap, ramdam ni Lyra na malapit na silang bumalik sa kahirapan. May mga gabi na nag-uusap ang mga kasambahay tungkol sa posibilidad na ibenta ang ilan sa mga ari-arian ng mansyon upang may maipantustos pa sila. At sa bawat usapang iyon, mas lalo niyang pinanghahawakan ang kanyang pangako. Lalaban ako, hindi kami babalik sa ilalim ng tulay. Sa huling bahagi ng taon na iyon, halos wala nang natira sa imperyo ni Don Emilio. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili silang magkakasama bilang isang pamilya. Sa gitna ng paggawasak ng yaman at negosyo, mas lalo namang tumibay ang ugnayan nila. Si Lyra, si Samuel, si Baby Anna at si Don Emilio. Silang 4 na ngayon ay nakatayo sa gitna ng unos, handang ipaglaban ang kanilang bagong mundo kahit wala na ang mga material na bagay na dati bumabalot dito. At sa kanilang mga puso, alam nilang ang tunay na laban ay hindi pa tapos. Sapagkat mula sa pagbagsak, darating ang pagkakataon para muling tumayo at iyon ang kanilang pinaghahandaan. Makalipas ang ilang buwan mula nang tuluyang bumagsak ang kumpanya ni Don Emilio, unti-unti nilang naramdaman ang pagbabago ng kanilang pamumuhay. Ang dating mansyon na puno ng kasambahay at mga mamahaling kagamitan ay naging tahimik, at ilang silid na lamang ang ginagamit nila upang makabawas sa gastusin. Sa kabila ng lahat, nanatili si Don Emilio sa kanyang paninindigan. Hindi niya pagsisisihan ang kanyang desisyon na alagaan si Lyra at ang kanyang mga kapatid. Ngunit si Lyra, na nasaksihan ang pagbagsak ng imperyo ni Don Emilio, ay nakaramdam ng matinding pagkakasala. Sa tuwing nakikita niyang nagbibilang ng pera si Don Emilio upang pagkasiyahin ang natitirang ipon para sa pagkain, hindi niya mapigilang mapaluha. Kung hindi dahil sa akin, baka hindi siya nawalan ng lahat, bulong niya sa sarili. Ngunit imbes na magpatalo sa guilt, mas lalo niyang pinanghawakan ang pangako na tutulungan ang taong nagligtas sa kanila. Isang umaga, kinausap siya ni Don Emilio habang sila ay magkasamang nag-aalmusal ng simpleng tinapay at kape. Lyra, huwag mong akuin ang lahat ng ito. Hindi ikaw ang dahilan ng pagkawala ng kumpanya. Kasakiman at panlilin lang ng ibang tao ang dahilan. Ang mahalaga ngayon, buhay tayo at magkasama. Ngumiti siya, ngunit may luha pa rin sa mga mata. Tito Emilio, kung kaya kong tumulong, gagawin ko. Kahit maliit lang. Mula noon, nagsimula silang maghanap ng paraan upang makapagsimula muli. Hindi na pwedeng asahan ni Don Emilio ang malalaking investor, kaya't pinili niyang bumalik sa simpleng pamumuhay. Nagsimula silang magtinda ng mga produktong gawa sa bahay,
tinapay, kakanin, at mga simpleng gamit na kaya nilang likhain. Si Lira ang unang nagpresenta. Ako na po ang maglalako sa palengke. Marunong naman po ako magbenta. Nagulat si Don Emilio, ngunit alam niyang seryoso si Lira. Sigurado ka ba, anak? Hindi ito madali. Tumamo ang bata. Kung dati nga po nakayanan kong mga lakal ng bote at lata para sa mga kapatid ko, mas kakayanin ko na ngayon. At least, may kasama ako. Doon nagsimula ang bagong yugto ng kanilang buhay. Tuwing umaga, makikitang naglalakad si Lira sa palengke, bitbit ang basket ng tinapay at kakanin. Kasama niya si Samuel, na ngayon ay marunong ng tumulong. Hawak-hawak ang maliit na bayong kung saan inilalagay ang mga barya. Si Baby Ana naman ay madalas na iniiwan muna kay Don Emilio sa bahay habang siya ay nag-aasikaso. Hindi naging madali ang lahat. May mga taong tumatanggi, may mga tumatawa at nagsasabing, "Aba, ang batang pulubi noon, tindera na mayon." Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, lalo lamang tumibay si Lira. Mas mabuti na ito kaysa sa wala. Hindi na kami babalik sa ilalim ng tulay, bulong niya sa sarili. Samantala, si Don Emilio ay nagsimulang makipag-ugnayan sa ilang dating kaibigan na nanatiling tapat sa kanya. Hindi na niya hinahangad ang malalaking proyekto, kundi mga maliit na negosyo na kayang tatakbuhin. Nakahanap siya ng supplier ng harina at mantika at doon nagsimula silang magbenta ng mas maraming produkto. Ang simpleng negosyo ng tinapay at kakanin ay unti-unting lumago at dahil sa sipag nila ni Lira, mas dumami ang suki. Isang gabi, habang nagbibilang sila ng kinita, hindi maitago ni Don Emilio ang kanyang ngiti. "Lira, tingnan mo ito. Hindi man kalakihan, pero sapat para makabili ng gatas at pagkain. At higit sa lahat, pinaghirapan natin ito ng malinis." Nagliwanag ang mukha ng bata. "Tito Emilio, pakiramdam ko po, nagsisimula na tayong bumangon muli." Habang patuloy ang kanilang pagsusumikap, nakita ng mga tao sa paligid ang pagbabago. Ang mga dating nanunuya ay nagsimulang humanga. May mga kapitbahay na lumapit at nagsabi, "Iba ka, Lira. Hindi ka lang basta tumanggap ng tulong, tumutulong ka ring bumangon." Hindi nagtagal, dumating ang isang pagkakataon na lalong nagpapatibay sa kanila. Ang paaralan ni Lira ay nagdaos ng isang seminar tungkol sa buhay at inspirasyon. Inili ng mga guro si Lira upang magbahagi ng kanyang kwento. Sa harap ng mga estudyante at magulang, tumayo siya at nagsalita, "Dati po, natutulong kami sa ilalim ng tulay. Doon ko natutunan kung gaano kahirap ang mabuhay na walang tahanan, walang pagkain, at walang pag-asa. Pero may isang taong hindi kami pinabayaan, si Tito Emilio. Ngayon, kahit mahirap, kahit bumagsak ang lahat, patuloy kaming lumalaban. Dahil ang totoong yaman ay hindi pera, kundi pamilya at tapang." Palakpakan ang narinig niya at sa sandaling iyon, hindi lang siya basta bata mula sa lansangan. Siya ay naging inspirasyon. At nang makita siya ni Don Emilio na nakatayo ng matatag sa entablado, halos maluha ito. Ito na ang bunga ng lahat ng sakripisyo, isip niya. Sa kanilang tahanan, kahit hindi na kasing ingrande ng dati, nararamdaman ang init ng pagmamahalan. Sa bawat hapagkainan na puno ng simpleng ulam, ngunit halakhakan at kwento ng maghapon, ramdam nila ang unti-unting pagbangon. Ang dalawang sanggol na ngayoy lumalaki ng masigla ay nagiging inspirasyon para kay Lira at kay Don Emilio upang magpatuloy. At sa gitna ng lahat ng pagsubok, malinaw ang kanilang panata. Hindi na sila muling babagsak. Sa kanilang sariling sikap at pagtutulungan, muli silang tatayo. Ang gabing iyon ay nagtapos sa ilalim ng malamlam na liwanag ng lampara. Ngunit sa kanilang mga puso, maliwanag ang liwanag ng pag-asa. Sapagkat alam nila, ang muling pagtayo ay hindi lamang tungkol sa negosyo o yaman, kundi tungkol sa muling pagkakaroon ng dignidad, lakas ng loob at pag-ibig na siyang tunay na kayamanan. Habang unti-unting bumabangon muli si Don Emilio at ang kanyang pamilya mula sa hirap, napansin nila ang kakaibang hilig ni Lira. Sa tuwing tapos na siyang magtinda ng tinapay at kakanin sa palengke, madalas siyang nakaupo sa gilid ng kanilang maliit na sala. Hawak ang isang lumang kwaderno at ballpen na binigay sa kanya ng kanyang guro.
Doon niya isinusulat ang kanyang mga karanasan, mula sa ilalim ng tulay hanggang sa mga pagsubok na kanilang napagdaanan. Isang gabi, nadatnan siya ni Don Emilio na nagsusulat habang nakaluhod sa maliit na mesa. "Anak, gabi na, hindi ka pa natutulog?" tanong nito. Ngumiti si Lira. "Tito Emilio, sinusulat ko lang po ang mga alaala ko para hindi ko makalimutan kung saan kami nagsimula." Lumapit ang matanda at binasang ilang pahina. Doon niya nakita ang simpleng ngunit makabagbag damdaming mga salita ni Lira. Ang lamig ng gabi, ang ingay ng trapiko sa ilalim ng tulay, at ang iyak ni Baby Ana. Yun ang musika ng aking pagkabata. Nabasa yun ni Don Emilio at halos maluha siya. "Lira, may talento ka sa pagsusulat. Hindi lahat ng bata ay kayang ilagay sa salita ang kanilang pinagdadaanan." Sa eskwelahan, napansin din ng kanilang guro ang galing ni Lira sa paggawa ng sanaysay. Isang araw, ipingaabot ng prinsipal ang balita. "Lira, gusto naming isama ang iyong kwento sa isang panrehiyong patimpalak sa pagsusulat. Karapat-dapat kang marinig." Nagulat si Lira at may halong kaba at saya. "Ako po? Sigurado po ba kayo?" Ngumiti ang prinsipal. "Oo, Lira. Ang iyong boses ay dapat marinig ng marami." Mula noon, mas lalo siyang nagsumikap sa kanyang pagsusulat. Sa bawat pahina na kanyang isinusulat, naroon ang kanyang puso. Ang pag-iyak sa gutom, ang pagtalinga sa mga kapatid at ang pagdating ni Don Emilio na nagbago ng lahat. Ang bawat salita ay puno ng sakit, ngunit puno rin ng pag-asa. Nang dumating ang araw ng kompetisyon, dinala ni Don Emilio si Lira sa isang malaking bulwagan. Nakaupo sa harapan ang mga hurado at nasa paligid ang iba pang kabataang kalahok. Nanginginig ang kamay ni Lira habang hawak ang kanyang papel. "Tito Emilio, kinakabahan po ako," bulong niya. Hinawakan siya ng matanda sa balikat. "Anak, hindi mo kailangang matakot. Sabihin mo lang ang totoo. Ang kwento mo ay buhay at yun ang mas makapangyarihan kaysa sa lahat." Tumayo si Lira sa entablado at nagsimulang magbasa. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa una, ngunit habang lumalalim ang bawat pangungusap, mas lalo itong nagiging matatag. Sabi nila, ang pulubi ay walang pangarap. Sabi nila, ang batang natutulog sa ilalim ng tulay ay wala ng pag-asa. Pero heto ako ngayon, nakatayo sa inyong harapan, dala ang kwento ng aking kahapon at ang pag-asa ng aking bukas. Tahimik ang buong bulwagan habang nagsasalita siya. May ilan nang naluluha. Nang matapos siya, bumuhos ang palakpakan. Pagbalik nila sa bahay, halos hindi makapaniwala si Lira nang marinig ang resulta. Siya ang nanalo sa patimpalak. Ang kanyang sanaysay ay ilalathala sa isang pahayagan. Nang makita iyon ni Don Emilio, niyakap niya si Lira ng mahigpit. "Anak, ito na ang simula ng kinabukasan mo. Hindi lang ako ang proud sa'yo, kundi ang buong mundo na makakabasa ng iyong kwento." Nang mailathala ang kanyang akda, maraming tao ang humanga kay Lira. Maraming mambabasa ang nagsabi na naantig sila sa kanyang kwento. May ilan pang lumapit kay Don Emilio at nagsabing, "Hindi namin alam ang buong istorya ng batang iyon. Ngayon, nauunawaan na namin kung bakit siya ang pinili mo." Mula roon, mas lalo pang lumawak ang pagkilala kay Lira. Hindi na lamang siya kilala bilang pulubi na inampon ng milyonaryo, kundi bilang isang batang manunulat na may dalang inspirasyon. Sa bawat artikulong lumalabas, mas lalo niyang pinapatunayan na ang kanyang boses ay mahalaga. Ngunit higit sa lahat, mas naging proud si Don Emilio. Sa bawat pagtitig niya kay Lira habang nagsusulat, naroon ang ngiti ng isang ama na nakakita ng liwanag mula sa gitna ng kadiliman. "Anak," wika niya isang gabi, "hindi ko alam kung ano pa ang naghihintay sa atin. Pero isa lang ang sigurado ko, hindi ako nagkamali sa paglapit sa iyo noong gabi na iyon sa ilalim ng tulay." At sa sandaling iyon, alam ni Lira na ang kanyang pagsusulat ay hindi lamang talento, kundi isang misyon, isang paraan upang ibahagi sa mundo na kahit ang pinakamadilim na simula ay maaaring maging liwanag ng iba. Sa kanyang mga pahina, muling isinilang siya, hindi bilang batang pulubi, kundi bilang tinig ng pag-asa. Ang pagkapanalo ni Lira sa patimpalak at ang pagkakalathala ng kanyang akda sa pahayagan ay naging simula ng bagong kabanata sa kanilang buhay.
Sa unang pagkakataon, matapos ang pagbagsak ng kumpanya ni Don Emilio, muli nilang naramdaman ang mainit na yakap ng pag-asa. Maraming tao ang naantig sa kwento ni Lira at dahil dito, nagsimulang bumalik ang tiwala ng lipunan kay Don Emilio. Minsan, habang naglalakad sila sa palengke para magbenta ng tinapay, nilapitan sila ng isang babae. "Ikaw ba si Lira? Nabasa ko ang sinulat mo sa dyaryo. Naantig ako. Binigyan mo ako ng lakas na harapin ang mga pagsubok ko." Hindi makapaniwala si Lira na may taong makakarelate sa kanyang mga salita. Ngumiti siya at sagot, "Maraming salamat po. Ang totoo, sinusulat ko lang po ang buhay namin." Ngumiti ang babae at bumili ng 5 pirasong tinapay. "Simula ngayon, lagi akong bibili dito. Hindi lang dahil masarap ang tinapay ninyo, kundi dahil nakikita ko ang sipag ninyo." Ang simpleng pagkakataong iyon ay naging hudyat na unti-unting muling nagbubukas ang pintuan ng oportunidad. Maraming tao ang nagsimulang tumangkilik sa kanilang paninda. Hindi lamang dahil sa produkto, kundi dahil sa inspirasyon na dala ng kanilang kwento. Hindi nagtagal, may lumapit kay Don Emilio mula sa isang publishing company. "Don Emilio, gusto naming gawing libro ang kwento ni Lira. Kung pumayag kayo, maaari naming ilathala ang kanyang mga sinulat." Halos mapaluha ang matanda. Isang karangalan iyon para sa kanya. Matagal ko nang alam na may espesyal na kakayahan ang bata. At nang mailathala ang libro, agad itong naging patok. Maraming kabataan at magulang ang bumili at bawat isa'y nakahanap ng inspirasyon sa mga pahina nito. Si Lira, na minsang natutulog lamang sa karton sa ilalim ng tulay, ngayon ay isa ng batang may boses na naririnig sa buong bansa. Kasabay ng tagumpay ng libro, muling nagkaroon ng pondo si Don Emilio. May mga dati niyang kaibigan sa negosyo na lumapit at nagsabing, "Emilio, humahanga kami sa katatagan mo. Gusto naming muling makipag-partner sa iyo." Ngunit sa pagkakataong ito, mas maingat na siya. Hindi na niya tinanggap ang lahat ng alok. Pinili niya lamang ang mga taong tunay na tapat at may malasakit. Sa tulong ng muling nabalik na tiwala, nagsimula silang magtayo ng maliit na negosyo ng panaderya. Ang dating simpleng pagbebenta ng tinapay at kakanin ay lumago. At kalaunan ay nagkaroon sila ng sarili nilang tindahan. Naging kilala ito bilang tinapay ng pag-asa at maraming tao ang dumadayo para bumili. Hindi lamang ito tindahan, kundi simbolo ng muling pagbangon ng kanilang pamilya. Habang tumatagal, lumaki rin ang negosyo. Dumating ang mga oportunidad na muling palawakin ang kumpanya ni Don Emilio. Ngunit sa bawat hakbang, hindi niya nakalimutang kasama si Lira. "Anak," wika niya isang gabi, habang magkasama silang nagbibilan ng kinita. "Kung wala ka, hindi ko kakayanin ang lahat ng ito. Ikaw ang dahilan kung bakit bumalik ang tiwala ng mga tao sa akin." Ngumiti si Lira. May luha sa kanyang mga mata. "Tito Emilio, kung wala po kayo, wala rin ako rito. Hindi ko makakayang umangat kung hindi nyo kami inalagaan. Pareho po tayong lumaban." Samantala, ang 2 sanggol, sina Samuel at Baby Ana, ay lumalaki na. Si Samuel ay nagsimula ng mag-aral at ipinakita ang kanyang husay sa matematika. Habang si Ana naman ay laging masigla at mahilig gumuhit. Sa bawat araw, nagiging inspirasyon sila kay Lira upang patuloy na magsikap. Para sa kanila ito, lagi niyang sinasabi sa sarili tuwing napapagod siya. Hindi rin nagtagal, napansin ng mas maraming tao ang kanilang tagumpay. May mga imbitasyon si Lira na magsalita sa iba't ibang paaralan at seminar. Sa bawat pagtayo niya sa entablado, inuulit niya ang parehong panata. Ang kahirapan ay hindi dapat maging dahilan para sumuko. Kung may magtitiwala sa iyo at kung matututunan mong maniwala sa sarili mo, kaya mong baguhin ang iyong kapalaran. Sa huli, ang kanilang pamilya ay muling nakabalik sa isang komportabling pamumuhay. Ngunit higit pa sa yaman at negosyo, ang pinakamahalaga ay ang pagmamahal at ugnayan na kanilang nabuo. Isang gabi, habang sabay-sabay silang naghapunan, tumingin si Don Emilio sa kanila at nagsabi, "Alam nyo, dumaan tayo sa pinakamadilim na bahagi ng ating buhay. Ngunit ngayon, narito tayo, magkasama, mas matatag,
at mas masaya. Iyan ang tunay na tagumpay. At sa gabing iyon, naramdaman ni Lyra na hindi na siya kailanmang babalik sa ilalim ng tulay. Hindi dahil mayaman na sila, kundi dahil mayroon na silang matibay na pamilya na hindi na maghihiwalay. Sa kanyang puso, alam niya, ang kanilang tagumpay ay hindi lamang sa negosyo o sa pangalan, kundi sa pagmamahal na bumuo sa kanila mula sa abo ng kahapon. Matapos ang muling pagbangon at tagumpay na tinamasa ng pamilya, dumating naman ang isang pagsubok na hindi nila inaasahan, isang laban na hindi kayang tapatan ng yaman o negosyo. Sa gitna ng kanilang kasiglahan at muling pagtatayo ng matibay na kinabukasan, unti-unting nanghina si Don Emilio. Sa unay inisip nilang simpleng pagod lamang ito, dala ng sunod-sunod na trabaho at pag-aasikaso sa lumalaking panaderya. Ngunit ang mas mapansin na madalas itong inuubo, nilalagnat at nahihilo, doon nila napagtantong mas malala ang sitwasyon. Isang gabi, habang sabay-sabay silang naghapunan, biglang bumagsak ang hawak na kutsara ni Don Emilio at napahawak siya sa kanyang dibdib. "Tito Emilio," sigaw ni Lyra habang dali-daling tumayo at inalalayan siya. Agad siyang isinugod sa ospital. Habang nasa emergency room, nanginginig si Lyra sa sobrang takot. Hawak niya ang kamay ni Samuel at ni Baby Ana na parehong umiiyak at hindi maunawaan ang nangyayari. Lumabas ang doktor at humarap sa kanila. "Kailangan nating obserbahan si Don Emilio. May malubha siyang karamdaman sa puso. Kailangan niyang magpahinga at iwasan ang labis na stress." Halos bumigay si Lyra sa narinig. Paano kung mawala si Don Emilio? Siya ang nagligtas sa kanila. Siya ang naging haligi ng kanilang pamilya. Hindi niya maatim na isipin ang buhay nang wala ito. Nang makalabas na si Don Emilio sa ospital at makauwi, halatang mahina pa rin ang kanyang katawan. Inutusan siya ng doktor na huwag munang magtrabaho ng mabigat. Kaya't si Lyra, bagamat bata pa, ay napilitang akuin ang mas malaking responsibilidad. Siya na ang madalas nag-aasikaso sa panaderya. Siya ang nagbibilang ng kinita sa gabi. At siya rin ang nag-aalaga sa kanyang mga kapatid. "Anak, hindi mo kailangan akuin ang lahat," mahinahong sabi ni Don Emilio habang nakahiga sa kama. Umiling si Lyra at pinisil ang kamay nito. "Tito Emilio, kayo ang palaging tumayo para sa amin. Ngayon ako naman po. Hindi ko hahayaang masira lahat ng pinaghirapan ninyo." Dahil dito, nagsimula ang bagong yugto sa buhay ni Lyra. Sa murang edad, natuto siyang pamahalaan ng negosyo. Nandyan si Raul, matalik na kaibigan ni Don Emilio, nagbibigay ng gabay at payo. Ngunit higit sa lahat, ang puso ni Lyra ang nagtulak sa kanya na magsikap. Isang araw, dumating sa panaderya ang isa sa mga kasosyong dating lumaban kay Don Emilio. "Lyra, bata ka pa, hindi mo kaya ang negosyo. Ibenta na lang ninyo ito sa amin." Matatag siyang tumingin sa lalaki. "Hindi po, ang panaderya na ito ay bunga ng aming pawis at sipag. Hindi ko ito basta ibebenta sa mga taong walang malasakit. Kaya naming tumayo sa sarili naming paraan." Nagulat ang lalaki sa tapang ng kanyang sagot. Ang dating batang natutulog sa ilalim ng tulay, ngayon ay nakatayo ng buong tapang, ipinagtatanggol ang kanilang pinaghirapan. Sa paaralan, mas lalo ring humanga ang kanyang mga guro at kaklase. Kahit abala siya sa negosyo at sa pag-aalaga kay Don Emilio at sa kanyang mga kapatid, hindi niya pinababayaan ang kanyang pag-aaral. Minsan ay napapagod siya, minsan ay halos hindi na siya makatulog sa dami ng gawain. Ngunit lagi niyang sinasabi sa sarili, "Kailangan kong magtagumpay, hindi lang para sa akin kundi para sa aming lahat." Dumating ang panahon na kinailangan muli ni Don Emilio ng gamutan. Nang dalhin siya sa doktor, sinabi nito na kailangan ng operasyon sa puso. Nang marinig yun ni Lyra, halos bumagsak ang kanyang mundo. Ngunit hindi siya nagpakita ng kahinaan sa harap ni Don Emilio. "Tito Emilio, kakayanin po natin ito. Kahit ano, gagawin ko para gumaling kayo." Nag-organisa si Lyra ng isang maliit na pagtitipon sa kanilang komunidad. Ibinahagi niya ang kanilang sitwasyon at humingi ng tulong. "Si Don Emilio po ang tumulong sa akin at sa aking mga kapatid noong kami walang-wala. Ngayon po,
siya naman ang nangangailangan ng ating malasakit. Hindi niya inasahan ang naging tugon ng mga tao. Maraming lumapit at nagbigay ng tulong mula sa maliit na donasyon hanggang sa libreng serbisyo para sa operasyon. Naantig sila sa kwento ng batang minsang pulubi na ngayon ay nagsusumikap para sa kanyang pamilya. Dumating ang araw ng operasyon. Habang nasa loob ng operating room si Don Emilio, nakaluhod si Lira sa labas, mahigpit na hawak ang mga kamay ni na Samuel at Baby Ana. Panginoon, huwag niyo pong kunin si Tito Emilio, kailangan pa namin siya. Halos mawalan siya ng pag-asa sa bawat minutong lumilipas. Matapos ang ilang oras, lumabas ang doktor. Matagumpay ang operasyon, ngunit kailangan pa niyang magpahinga at alagaan ang kanyang kalusugan. Napayakap si Lira sa kanyang mga kapatid, halos hindi makapaniwala sa galak. Pag-uwi nila, humarap sa kanya si Don Emilio. Mahina man ang boses ay puno ng pagmamahal. Anak, salamat sa tapang mo. Kung wala ka, hindi ko kakayanin ito. Naiyak si Lira at sumagot, hindi ko po hahayaang mawala kayo. Kayo po ang buhay namin. Mula noon, mas lalong pinahalagahan nila ang bawat araw na magkasama. Si Lira, bagamat bata pa, ay pinatunayan na kaya niyang tumindig bilang sandigan ng kanilang pamilya. At si Don Emilio, bagaman dumaan sa bingit ng kamatayan, ay mas naging malapit at mapagmahal. Alam niyang bawat araw na kasama ang kanyang mga anak-anakan ay isang biyaya. Ang malaking pagsubok na ito ang nagpatatag hindi lamang sa anilang pamilya, kundi pati na rin kay Lira. Mula sa pagiging isang batang inaalagaan, siya ngayon ay naging sandigan at pinuno. Isang patunay na ang hirap at sakripisyo ay kayang daigin ng tapang at pagmamahal. Makalipas ang mga buwan mula nang matagumpay na maisagawa ang operasyon kay Don Emilio, unti-unti na siyang nakabawi ng lakas. Sa bawat araw na lumilipas, ramdam niya ang pag-aalaga at pagmamahal ng kanyang pamilya, lalo na kay Lira, na hindi bumitaw kahit sa pinakamahirap na sandali. Ang dating batang natutulog sa ilalim ng tulay, ngayon ay isang dalagang lumalaban para sa kanyang kinabukasan, kasama ang kanyang mga kapatid at ang taong itinuring niyang ama. Habang lumalaki si Lira, mas lalo pang nahubog ang kanyang talento at karakter. Natapos niya ang high school na may pinakamataas na karangalan, at dahil sa kanyang mga naisulat na akda, nakatanggap siya ng scholarship para sa kolehiyo. Isang gabi bago ang kanyang graduation sa high school, kinausap siya ni Don Emilio. Lira, alam mo ba kung gaano ako ka-proud sa'yo? Ang lahat ng hirap natin, lahat ng sakripisyo nagbunga. Ngayon, nakikita ko ang batang minsan kong nakita sa ilalim ng tulay bilang isang dalagang may kinabukasan. Napaluha si Lira at niyakap ang matanda. Tito Emilio, lahat ng ito ay dahil sa inyo. Kung hindi niyo kami kinuha noon, baka wala na kami. Kaya pangako ko, habang buhay, dadaling ko ang pagmamahal at pagtitiwala ninyo. Dumating ang panahon ng kanyang kolehiyo. Pinili ni Lira ang kursong panitikan at pagsusulat sapagkat nais niyang mas lalong paunlarin ang talento na minsan ay nagbigay sa kanya ng boses. Habang nag-aaral, patuloy din siyang nagsusulat ng mga kwento at sanaysay na marami ang nagiging inspirasyon. Hindi nagtagal, nakilala siya sa akademya bilang isang batang manunulat na may malalim na pananaw at kakaibang tapang. Samantala, sina Samuel at Ana ay lumalaki na rin ng masigla. Si Samuel ay naging mahusay sa matematika at pangarap maging inhinyero, habang si Ana naman ay nagpakita ng galing sa sining at pagguhit. Sa bawat pagunlad nila, nakikita ni Lira ang bunga ng kanilang mga pinagdaanan. Madalas niyan isipin, kung hindi kami nakaligtas noon, hindi ko makikita ang ngiti nila ngayon. Sa kabilang banda, si Don Emilio, bagaman mas mahina na kaysa dati, ay mas naging malapit sa kanila. Hindi na siya gaanong abala sa negosyo, bagkus ay inilaan ng oras sa kanilang pamilya. Madalas siyang nakikitang nakaupo sa veranda ng kanilang tahanan. Pinagmamasdan ang paglalaro ni na Samuel at Ana at nakangiting nakikinig sa mga binabasa ni Lira. Emilio, biro minsan ni Raul na dumalaw sa kanila. Ang yaman mo ngayon ay hindi na negosyo, kundi ang pamilya mong ito.
Tumawa si Don Emilio at tumango. Tama ka, Raul. Ito ang kayamanang hindi kayang nakawin ng kahit sino. Pagdating ng graduation ni Lira sa kolehiyo, lahat sila ay puno ng saya. Habang umaakyat siya sa entablado upang tanggapin ang kanyang diploma, ramdam niya ang mga luhang dumadaloy sa kanyang mga mata. Nakatingin si Don Emilio mula sa audience, nakatayo at pumapalakpak kahit medyo mahina na ang kanyang katawan. Nang makababa siya, agad siyang niyakap ni Don Emilio. Anak, ngayon ay natupad mo na ang lahat ng pinangarap ko para sa'yo. Hindi man kita anak sa dugo, ikaw ang pinakamagandang biyaya ng buhay ko. Ngunit hindi doon nagtapos ang kwento ni Lira. Sa tulong ng kanyang talento, nakapagsulat siya ng mga librong nagbigay inspirasyon sa libo-libong tao. Mula sa kanyang mga karanasan sa lansangan hanggang sa kanyang mga tagumpay, bawat pahina ay naglalaman ng aral tungkol sa pag-asa, pagmamahal at pagtitiwala. Ang kanyang pangalan ay naging kilala hindi bilang isang dating pulubi, kundi bilang isang manunulat at huwarang Pilipina. Sa paglipas ng panahon, ang panaderyang kanilang itinayo ay patuloy na lumago. Ngunit higit pa sa negosyo, naging simbolo ito ng kanilang pinagdaanang laban. Maraming tao ang dumadayo hindi lamang para bumili ng tinapay, kundi upang maranasan ang inspirasyon mula sa kanilang pamilya. Madalas sabihin ng mga suki, kapag bumibili kami dito, parang bumibili kami ng pag-asa. Sa kanyang pagtanda, si Don Emilio ay nanatiling sandigan ng pamilya. Bagaman dumating ang panahon na kinailangan niyang maglakad ng dahan-dahan at umupo ng madalas, hindi siya kailanman nawala sa tabi ni Lira, Samuel at Ana. Sa bawat pagtawag nila ng Tito Emilio, ramdam niya ang diwa ng pagiging tunay na ama. Isang hapon, habang sila'y magkakasamang nakaupo sa ilalim ng lilim ng puno sa kanilang bakuran, nagtanong si Ana, "Tito Emilio, paano po kayo nagdesisyon noon na tulungan kami?" Ngumiti ang matanda at sumagot, "Dahil alam kong iyon ang tama. At dahil alam kong darating ang araw na makikita ko ang gantimpala. Ang makita kayong lahat na masaya, ligtas at may pangarap." At sa huling bahagi ng kanilang paglalakbay, natagpuan nila ang katahimikan. Hindi na sila ginugulo ng kahapon at hindi na rin sila natatakot sa bukas. Si Lira ay isang kilalang manunulat. Sina Samuel at Ana ay may kanya-kanyang pangarap na tinatahak. At si Don Emilio ay masayang namumuhay bilang haligi ng kanilang pamilya. Ang kanilang kwento ay nagtapos hindi sa kayamanan o karangyaan, kundi sa mapayapang buhay na puno ng pagmamahal, pag-asa at inspirasyon. Sa ilalim ng liwanag ng araw na unti-unting lumulubog, magkakasama silang nakaupo, magkahawak kamay at sabay-sabay na ngumiti. Patunay na ang tunay na pamilya ay hindi nakabatay sa dugo, kundi sa puso at sa tapang na manatili sa isa't isa hanggang sa huli.